Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1526. Mr. Clark, masyado kang nagmamadali. Biglang tumawa ang dayuhan at sinabing, masyado kang sabik na mabawi ang perang nawala sa maliit na B*H. Ang 2 milyon na mayroon ka ngayon, kasama ang milyon na iyong nalikom, ay kabuo ang 7 milyong dolyar. Gusto mo bang bumalik? Hindi kita bibigyan ng pagkakataong iyon. Hinalukip-kap ko ang kamay ko dito. Pagkatapos sabihin iyon, itinulak niya ang kanyang chips kay Philip at ibinalik ang kanyang whole card na 7 puso. Nagulat at nagbulungan ang mga manunood. Hindi pinansin ni Philip ang sinabi ng dayuhan at tahimik na binaliktad din ang kanyang whole card. Isa itong alas ng pala. Agad na bumagsak ang pribadong silid sa isang patay na katahimikan. Ang mga barahan ni Philip ay ang alas ng spades, 9 na puso, 7 diamante, 4 na pala, at 3 pala. Ang mga barahan ng dayuhan ay ang 7 puso, hari ng pala, 10 puso, 7 pamalo, at 2 pala. Maluwag ang kamay ni Philip habang ang dayuhan ay may pares. Gayunpaman, tiniklap ng dayuhan ang kanyang mga baraha at inamin ang pagkatalo, nawalan ng 7 milyong dolyar kay Philip nang walang bayad. Sa katunayan, matagal nang napansin ni Philip na ang dayuhan ay nagmasid sa kanyang pattern ng paglalaro. Kaya naman, nagpakita siya ng kapintasan na itataya niya ang lahat sa tuwing magaling ang kanyang kamay at sadyang aakitin siyang kunin ang sakit. Sa sobrang laki ng pusta sa pagkakataong ito, sinadyang magpanggap si Philip na sobrang kumpiyansa para mapagkamalang malaking kamay ng dayuhan. Narinig niya na ang dayuhang ito ay dalubhasa sa pagsusugal, at ang ganitong uri ng tao ay magiging mas maingat sa ganoong oras. Sinamantala ito ni Philip at niloko siya. Tawa ng tawa si Victor sa pagkakataong ito at sinabi kay Randolph, Mr. Harrison, ang iyong subordinate ay mukhang medyo mabagal sa uptake ngayon, ha? Sa wakas ay napagtanto ni Victor na si Philip ay hindi isang baguhan kundi isang veterano na may mahusay na kasanayan sa pagsusugal. Bago ito, noong naglaro si Philip laban kina Neville Wakeman at Cedric Barlow, hindi siya seryosong naglalaro. Paanong hindi malalaman ni Philip na sadyang madali lang sila sa kanya? Naramdaman na lang ni Philip na sobrang walang kwenta ang manalo ng ganito, kaya sinadya niyang gumawa ng masamang kamay at ibinalik ang pera sa kanila, para lang magkapantay. Hindi kaya aya ang mukha ni Randolph. Pumalakpak ang mga manunood. Napakaganda ng panalo ni Philip. Niloko mo ako. Hinampas ng dayuhan ang mesa at galit na sabi. Nagkibit balikat si Philip at sinabing, hindi mo masasabi yan. Ikaw ang nagdesisyong tiklop. Ano ang kinalaman yan sa akin? At saka, nakita ko na iyong maliliit na pandaraya sa mahabang panahon. Niloloko ka ng sarili mong katalinuhan, kaya bakit mo ako sinisisi? Nanginginig ang mga kamao ng dayuhan. Ngayon, sa wakas ay naunawaan niya na si Philip ay talagang hindi isang ordinaryong tagapagturo. Kahit papaano sa mundo ng pagsusugal, hindi pa nakikilala ng dayuhan ang ganoong kalaban. Ngayon, si Philip ay may milyong dolyar sa mga chips sa kanyang mga kamay. Nagsimula na ang next round. Ang 2 manlalaro ay binigyan ng mga whole card at pangalawang open-faced card. Nakakuha si Philip ng alas ng mga diamante at nakuha ng dayuhan ang reyna ng mga club. Mas mataas ang card ni Philip. Tumawag si Philip ng 50,000 dolyar sa pagkakataong ito. Sa hindi malamang pagkakataon, biglang tumayo ang dayuhan sa mga oras na ito. Nakaipon ako ng 5 milyong dolyar. Sumabog agad ang buong kwarto. Sa nakalipas na dosenang mga round, makikita ng lahat na ang dayuhang ito ay isang napakamaingat na sugarol. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang dayuhan, na laging maingat, ay nagpadala ng 5 milyong dolyar. Talaga bang tiwala siya na kaya niyang manalo sa pagkakataong ito? Marahil ay nagalit siya sa panlilinlang ni Philip kaya nawala ito. Ang iisang MAGMANANA. Philip Clark, Kabanata 1527. Tulad ng sinabi ng dayuhan, itinulak niya ang higit sa 5 milyong dolyar sa chips. Kumunat ang noo ni Philip at nagdududang sinabi, mas maliit ang card mo kaysa sa akin pero 5 milyon ang naipon mo ng sabay-sabay. Oras mo na bang lokohin ako sa pagkakataong ito?
Pinandilatan ng dayuhan si Philip at sinabing, hindi mo alam kung niloloko kita, pero alam kong siguradong hindi ka maglalakas loob na tumawag. Sinusubukan mo bang akitin ako sa pagtawag? Napangiti ng mahina si Philip. Fine, ayon sa gusto mo. Sa pamamagitan nito, itinulak din niya ang mahigit 5 milyong dolyar sa chips. Ang dayuhan ay natigilan, ngunit siya ay nagbigay ng mahinang panunuya pagkatapos. Mabuti naman, napakatapang mo. Ang ikatlong card ay ang Jack of Club para kay Philip at ang Reyna ng mga puso para sa dayuhan. Paumanhin, mayroon na akong pares ng mga Reyna. Mukhang hindi kakampi si Lady Luck ngayong round. Tumawa ang dayuhan at sinabing, 7 milyong dolyar. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, tumawag ka. Sa ika-4 na baraha, nakakuha si Philip ng 10 spade at 5 club ang nakuha ng dayuhan. Nag-isip sandali si Philip at sinabing, 7.25 milyong dolyar. Ang dayuhan ay nanunuya, bakit ka nag-iingat sa pagkakataong ito? Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi, natatawang sabi ni Philip. Habang sinasabi iyon, nakikita ni Philip ang isang sulok ng kanyang card at sinulyapan ang kanyang whole card. Walang nakapansin sa paligid na ang isang bodyguard sa tabi ni Randolph ay tahimik na naglalakad sa likuran ni Philip sa oras na iyon. Tinataas ko ang taya, 8 milyon, sabi ng dayuhan. Bahagyang kumunot ang noo ni Philip at hinimas ang ilong. Tila tinutulak siya ng dayuhan sa gilid. Sila ay nasa kanilang ika-4 na card at ito ay nasa 8 milyong dolyar na. Samantala, si Philip ay mayroon lamang kabuuang 9 milyong dolyar sa chips. Pagdating ng panahon, lahat na lang kaya niyang ilagay. Sa ika-5 baraha, nakuha ni Philip ang Queen of Spades habang nakuha naman ng dayuhan ang 9 na puso. Napabuntong hininga si Philip at sinabing habang nagkukunwaring natatakot, napakaswerte ko. Kung ang Reyna ng mga pala ay pumunta sa iyo, ako ay nasa problema. Dinampot ng dayuhan ang kanyang wine glass at inikat ito. Itinaas niya ang kanyang mga mata, at sinabing, kahit hindi ko nakuha ang card na iyon, hindi mo talaga ito mananalo. Ang ika-4 na card ay tinawag na 8 milyong dolyar. Para sa ika-5 card, all-in ka na naman ba? Tumanggo si Philip at sinabing, tama. Kung tatawag ako ng 8.5 milyon o 8.7 milyon sa pagkakataong ito, parang nagiging maliit ako. Habang sinasabi iyon, itinulak niya ang maliit na bundok ng chips sa kanyang harapan. Lahat sa mga salitang ito, tumawa ng malakas ang dayuhan. Hahaha, Mr. Clark, tila may mga pagkakataon na makakagawa ka rin ng maling hula. Sa tingin mo ba mayroon akong isang pares ng mga Reyna at matatalo mo ako ng mas mataas na pares? Ang dayuhan ay tumingin kay Philip ng mapanukso. Nang pumunta ang bodyguard ni Randolph sa likuran ni Philip, nakita niya ang isang sulok ng whole card ni Philip. Bagamat isang napakaliit na sulok lamang ng kanyang whole card ang itinaas ni Philip, may nakita pa ring malapit na ang bodyguard. Si Philip ay mayroon ng alas ng mga diamante, kaya ang kanyang whole card ay dapat na alas ng mga club. Tahimik na ipinasa ng bodyguard ang impormasyong ito sa dayuhan sa pamamagitan ng sign language. Sabi ng dayuhan, minsan mo lang akong niloko at dapat mong malaman na hindi ako mahuhulog dito sa pangalawang pagkakataon. Ngunit naglakas loob ka pa ring pumunta sa lahat ng oras na ito. Kung nahulaan ko ng tama, ito ay dapat na isang kontradiskarte. Dapat mayroon kang isang bagay na malaki sa iyong mga kamay. Ibinalik sa square one ang paksa. Si Philip ay walang pera sa simula at ginamit ang kanyang kamay bilang ante. Sa pagkakataong ito, gusto ng dayuhan na makaranas ng matinding pagkatalo si Philip. Bukod dito, ito ay para sa kamay na si Philip ay tumaya sa simula. Mr. Clark, panipi, Young Master Clark, panipi, sabik na humakbang si Victor at iba pa para hikayatin siya. Maliit na bagay ang mawalan ng pera sa ganitong panahon, ngunit kung talagang mawalan ng kamay si Philip, ano ang mangyayari sa kanila? Kinawayan sila ni Philip at sinabi sa dayuhan, oh, di ba sabi mo 200 lang ang halaga ng kamay ko? Ngayon gusto mong tumaya ng 9 milyong dolyar sa kamay kong ito. Iyan ay 45,000 beses pa. Sobrang halaga ba ng kamay ko? Ang iisang MAGMANANA. Philip Clark, Kabanata 1528. Ikinuyom ng dayuhan ang kanyang mga kamao hanggang sa pumikit ang mga ito at ngumisi. Aaminin ko na minamaliit kita noong una, pero ngayon,
Parang $9 milyong ang sulit na bayad para sa maswerteng kamay mo. Paano naman? Ang lakas ng loob mong tumawag. Tumawag, sinabi ni Philip nang may katiyakan at walang anumang pagdududa. Muling nagkagulo ang silid. Napakapangit ng mukha ni Victor. Kung titignan ang ekspresyon ng dayuhan ay tila determinado siyang manalo. Bagamat hindi niya alam kung anong card mayroon si Philip, paano kung natalo siya. Sa pag-iisip, nakapagdesisyon na si Victor. Anyway, ito ang kanyang turf. Kung talagang gustong saktan ni Randolph at ng kanyang mga tauhan si Philip, kahit na binansagan si Victor bilang isang taong hindi sumusunod sa mga patakaran, hindi niya hahayaang hawakan ng mga ito ang isang buhok sa ulo ni Philip. Tulad ng para sa taong may natatanging katayuan sa likod ni Randolph. Kaya lang niyang harapin iyon sa hinaharap. Sa mga oras na ito, napakalawak ng ngisi ng dayuhan na hindi niya napigil ang isara ang kanyang bibig. Natawa siya habang umiiling na parang may ginawang kalokohan si Philip. Oh, Mr. Clark, natatakot ako na hindi ka na magdadasal ng husto sa darating. Bakit hindi? Tanong ni Philip, dahil kailangan mong pagsamahin ang dalawang kamay kapag nagdarasal ka. Sa sinabi nito, inilabas ng dayuhan ang kanyang hole card at inihampas ito sa poker table. Tingnan mong mabuti ito. Tulad ng sinabi ng dayuhan, lahat ay nagtipon sa harap ng mesa ng card upang tingnan ito. Sa mesa ay isang reyna ng mga puso. May 3 reyna ang dayuhan. 3 sa isang uri, kasama ang reyna ng mga pala sa kamay ni Philip, lahat ng 4 na reyna ay nasa labas. Napakaliit ng posibilidad. Natigilan ang karamihan. Sa mesa ni Philip, walang pares. Ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Sa mga oras na ito, tumulo ang pawis sa mukha ni Victor na umaagos sa likod ng kanyang leeg at nabasa ang kanyang likod. Tahimik siyang kumilos at nagtipon-tipon ang mga security staff ng kasino sa tabi niya. Halos nasa lalamunan na ngayon ang puso ni Yolanda. Itong si Philip Clark, mawawalan ba talaga siya ng kamay dahil sa kanya? Natigilan si Philip at sinabing, 3 reyna. Mukhang malapit na matapos ang swerte ko ngayon at ikaw na ang swertehin. Habang sinasabi iyon, umiling siya at dahan-daang binaliktad ang mga card na nakabukas sa harapan niya. Hanggat pinipigilan ang card ni Philip, pinapatigil ito na siya ay nakatiklop, at ito ay katumbas ng pagdeklare sa dayuhan bilang panalo para sa round na ito. Kung ganoon, malapit nang mawalan ng kamay si Philip. Nakita ng dayuhan ang malungkot na tingin ni Philip at nagsimulang tumawa ng malakas. Ang ignorante na batang ito ay napakabata pa. Talagang naglakas loob siyang hamanin ang isang gambling master na tulad niya. Nililigawan niya si kamatayan. Naiimagine na niya ang eksenang napaluhod si Philip at nagmamakaawa. Unti-unting nahulog ang mga bares sa kamay ni Philip. Nang wala pang 1 sentimetro ang layo ng mga baraha sa mesa, biglang nagbago ang frustrated na mukha ni Philip. Biglang tumaas ang sulok ng kanyang bibig sa isang ngiti. Ang ngiti na ito ay napakasama hanggat maaari. Excuse me. Nabluff lang ako. Humalaklak si Philip. Bago tuluyang lumampas ang mga baraha sa mesa, marahas niyang itinaas ang kamay at hinawakan ang kanyang hole card. Mabangis niyang binaligtad ito gamit ang isang backhand. Smack! Ang 5 baraha ay malinaw na inilatag sa mesa ngayon. Ang mga nakabukas na baraha ni Philip ay ang alas ng mga diamante, reyna ng mga pala, diyak ng mga club, at 10 mga pala. Ang hole card ay ang hari ng mga puso. Ito ay isang tuwid na kamay. Nanalo si Philip, nang hina ang mga paa ng dayuhan at diretsong napaupo sa sahig. Ang hole card ba ni Philip ay hindi isang sayang. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 1529. Sumabog agad ang atmosphere sa kwarto. Kakatwa, sabay-sabay na sumigaw ang lahat, Young Master Clark. Young Master Clark. Tumawa ng malakas si Philip. Ito ay kasiya siya. Ito ay isang tunay na laro ng card. Nakaka-excite. Kasunod ng ugali ng isang karakter sa pelikula, tinanong ni Philip si Victor, any chocolate? Kukunin ko. Kukuha ako. Nabaliw si Victor sa tuwa. Napakaganda talaga ni Young Master Clark. Wala siyang ibang masabi. Pumayag siya. Nagulat at natuwa si Yolanda. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang 2 kamay, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Dahil sa malaking paggalaw ay nadulas ang jacket ni Philip sa kanyang balikat at tumambad ang kanyang undergarment.
Namula si Yolanda at mabilis na hinayla ang damit sa katawan bago pa man makahalata. Ito, anong nangyayari? Pete, nakatitig si Randolph sa dayuhan na nanlalaki ang mga mata. Tulala ngayon ang dayuhang nagngangalang Pete, gulong-gulo na ang utak. Nang marinig ang pagtawag ng amo sa kanyang pangalan, siya ay natauhan at tinitigan ang bodyguard na nagbigay ng pahiwatig sa kanya. Natarante rin ang bodyguard at mabilis na nakipagkamay para ay pakitang hindi siya nagsinungaling. Ito ay kakaiba, ngayon lang siya nakakita ng itim na tip. Paano naging hari ng mga puso ang card? Nagulat si Pete sa hindi makapaniwala sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, hinampis niya ng malakas ang mesa, tinuro si Philip, at sinabing, "Diya ka." Oo, niloko niya. Mabilis ding tumakbo ang bodyguard sa gilid ni Pete at sinabing, "Ngayon ko lang nakita ang kanyang whole card ay." Pagkasabi pa lang niya nito ay bigla niyang napagtanto na nadulas na pala niya ang kanyang dila at nagmamadaling tinakpan ang kanyang bibig. "Nakita mo na ang aking whole card ay isang sayang, tama." Ngumiti si Philip at sinabing, "Masyado kang walang muwang. Nagpapadala ng security guard para maglakad-lakad sa likod ko sa lahat ng oras, paanong hindi ko napansin?" Habang sinasabi iyon, naglabas siya ng isang maliit na shell ng pistachio sa pagitan ng kanyang mga daliri. "Ang nakita mo ay hindi isang alas, ngunit ang pistachio shell na natira sa huling laro ko." Puff! Nagluwa si Pete ng isang subaw ng dugo. Ito ay dahil sa galit. Sa oras na ito, si Victor ay nagdala ng isang kahon ng mga high-end na tsokolate para kay Philip. Binuksan ito ni Philip, kumuha ng isang piraso, nginuya ito sa kanyang bibig, at sinabing, "Ang pagsilip sa aking card ay binibilang-bilang." "Walang kwenta," agad na sabi ni Randolph habang sinisipa ang bodyguard sa lupa. "Kanina lang siya nagsasalita ng kalokohan. Hindi niya sinabing sayang ang whole card mo. Walang kwenta." Ngumiti si Philip at sinabing, "Kung ganoon, hindi ko napapansinin. Ngunit hindi ako tataas sa $18 milyong." With that said, kinuha niya ang $18 million in chips na tila kumikinang sa sandaling ito na itinulak ng dayuhan kanina. Kasama ang $9 milyong ni Philip mula noon, umabot ito sa kabuoang $27 milyong. Kumuha si Philip ng $12 milyong na chips at inihagis sa mesa sa harap ni Randolph. Hindi pinansin ang bukas na buwan ng lalaki, sinabi niya, "Ito ang $12 milyong na nawala sa iyo ni Miss Lee." Pagkatapos, tumalikod siya at ibinigay ang natitirang $15 milyong na chips kay Yolanda. "Kunin mo ito at ilabas mo. Bukod sa principal na dinala mo, napanalunan kita ng karagdagang $5 milyong. Sa perang ito, hindi mo na kailangan pang makipagtulungan kay Randolph, di ba?" Ako. Napatingin si Yolanda sa tumpok ng kumikinang na chips na iniabot ni Philip sa kanya at hindi siya nakaimik sa sobrang tuwa. Napuno ng emosyon ang puso niya. Nang malapit na siyang magpilit ng isang salita ng pasasalamat, tila nabasa ni Philip ang kanyang isip. Pinutol niya, hindi na kailangang magpasalamat. Pagkatapos noon, marahang ipinulupot ni Philip ang kanyang mga braso sa leeg ni Yolanda. Nagulat si Victor habang pinagmamasdan ito mula sa gilid bago napangiti ang kanyang mukha. Si Philip ay isang tao, pagkatapos ng lahat. Paano magkakaroon ng lalaking hindi kailanman manloloko sa kanyang asawa? Kahit gaano pa kamahal ni Philip si Win, hindi niya mapipigil ang sarili sa harap ng isang babaeng kagandahang gaya ni Yolanda. Ngayon, matapos siyang tulungan sa napakalaking pabor, mangungulekta siya ng bayad. Natigilan din sandali si Yolanda habang namula ang mukha niya na parang nasusunog. Sinusubukan ba ni Philip na samantalahin siya? Agad na nag-init ang kanyang init. Gusto niyang abutin at suntukin si Philip ngunit mahigpit na hinawakan ni Philip ang kanyang palso. Gagamitan ba siya ng dahas? Tumawa ng malakas si Victor. Gayunpaman, walang inaasahan na pinulupot lamang ni Philip ang kanyang braso sa leeg ni Yolanda. Hinayla ang ulo nito pababa sa tabi ng balikat nito, at saka mahinang sinabi sa kanyang tainga, "Tinutulungan kita sa account na dati kayong magkaklase ni Win. Ito na ang huling pagkakataon. Dapat mong bantayan ang iyong sarili mula ngayon." With that, magalang na itinulak ni Philip si Yolanda at nakangiting tumingin sa kanya. Kumalabog ang puso ni Yolanda at bigla siyang nakaramdam ng kawalan. Gaano siya katanga sa nakaraan. Ang iisang MAGMANANA. Philip Clark.
Kabanata 1530. Tinawag ni Philip si Victor at ang iba pa, na nagsasabing, lahat, dapat ayusin na ang lahat. Since Mr. Randolph Harrison will surely abide by the rules, hindi na niya pahihirapan si Miss Lee, di ba? Napatingin si Philip kay Randolph pagkasabi nun. Namumula na ang mukha ni Randolph sa galit. Galit siyang ngumuso at sinabing, oo naman. Hindi ito ang iyong lugar para sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Tumanggaw si Philip. Ang sarap pakinggan. Lahat, patuloy tayong magsaya. Pagkatapos, nag-walkout siya kasama ang iba. Sa sandaling ito, biglang sumugod si Pete, ang dayuhan, at hinawakan ang balikat ni Philip. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Victor. Malamig ang mga mata ni Pete habang mapait na sinabi, hindi pa tapos. Hindi ka pwedeng umalis. Maglaro tayo ng isa pang round. Tinanong ni Philip, bakit ako? Nabawi ko na lahat ng perang inutang ni Miss Lee. Hindi na kailangang ituloy, di ba? Hindi pwede. Duguan na ngayon ang mga mata ni Pete na parang isa siyang mabangis na hayop sa galit. Isa siyang gambling master. Hindi pa niya nakilala ang kanyang kapareha pagkatapos ng maraming taon. Hindi niya inaasahan na matatalo siya sa isang binata na nasa early 20s ngayon. Napakalaki rin ng pera ng amo ang nawala sa kanya. Kung hindi niya nabawi ang kanyang dignidad ngayon, paano niya ipagpapatuloy ang palabas? Pete, kalimutan mo na. Itinaas ni Randolph ang kanyang mamantika sa tiyan at sinabing, wala ka sa mabuting kalagayan ngayon. Hindi kita masisisi. Tara na. Hindi pwede, boss. Umungol si Pete na parang baliw. Nawalan siya ng katwiran sa oras na ito at sinigawan pa si Randolph. Philip, pareho pa tayong may eksaktong $15 million na natitira para sa round na ito. Kami ay random na pipili ng card mula sa isang deck at taya sa bilang ng mga puntos. Itataya namin ang lahat dito. Maglakas loob ka ba? Nabaliw na siya sa pagsusugal. Umiling si Philip, tumingin kay Yolanda na nakatayo sa tabi niya, at ibinaba ang ulo habang nagsasalita ng ilang salita sa kanyang tainga. Nakinig si Yolanda at mukhang nalilito. Anong gusto mong gawin? Hindi sumagot si Philip kay Yolanda ngunit tumalikod at sinabi kay Pete, tara na sa mesa. Bahagyang itinikom ni Yolanda ang kanyang bibig at ngumuso bago lumabas. Sa nang mapagbantay na mga mata ng karamihan, ang croupier ay nagkalat ng isang buong deck ng mga barahan na patag sa mesa ng pagsusugal. Nagkatinginan sina Philip at Pete habang gumuhit ng card. Tiningnan nila ito habang tinatakpan ng kanilang mga kamay ang card. Gusto mo bang itaas? Tanong ni Philip. Itaas. Bubuhayin kita para sa buhay na ito. Kung matalo ka, hindi ka aalis sa kasino ngayon. Kapag natalo ako, ibibigay ko rin sa iyo ang buhay ko. Angal ni Pete. Kanina pa siya naguguluhan. Napangisi si Philip. Ayoko ng buhay mo. Gusto ko lang ang kamay mo. Habang sinasabi iyon ay inihampas niya ang kanyang whole card sa mesa. Isang siyam na puso. Napatingin si Pete sa mga baraha sa mesa ni Philip, namumula ang mga mata habang pinagmamasdan. Sinundan ito ng isang baliw na tawa. Tingnan mo kung ano ito. Inihampas ni Pete ang kanyang whole card sa mesa ng isang ace of spades. Ang makikita solong card. Laking gulat ni Victor at ng iba pa na halos malaglag ang kanilang mga panga. Baka si Philip ay pupunta sa. Gayunpaman, bago makapag-react ang karamihan, sinugod ni Philip si Pete sa bilis ng kidlat at hinawakan ang pulso ni Pete. Ikaw, anong ginagawa mo? Tawa ng tawa si Pete, pero sa pagkakataong ito, sobrang kinakabahan siya at halata sa ekspresyon niya na takot siya. Parang hawak ni Philip ang buhay niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Philip sa pakikipag-usap. Kinamayan niya si Pete at may nahulog na baraha mula sa manggas ni Pete. Nanloko si Pete. Ang daming sumabog. Hindi katakatakang napakalakas ni Pete at walang nanalo laban sa kanya. Sa kritikal na sandali ay gagawa siya ng dayaan. Napabuntong hininga ang audience. Sa oras na ito, pumasok din si Yolanda na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Ito ang sinabi sa kanya ni Philip na ngayon. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1531. Paano? Paano mo nalaman? Namutla ang mukha ni Pete. Sa isang kasino, ito ang pinakabawal na mandaya. Gayunpaman, ang antas ng mga kasanayan sa pagsusugal ay katumbas din ng antas ng mga kasanayan sa pagdaraya. Kung ang isa ay nandaya at hindi nahuli o nakita ng iba,
ang tao ay maaaring ituring na isang tunay na master. Para sa isang manloloko, ang ibig sabihin ng mahuli ay mawalan ng kamay. Kung hindi, sila ay magiging isang tunay na master. Ang pamamaraan ng pagdaraya ng dayuhan ay talagang hindi masyadong masama, ngunit hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Philip, na nakikipaglaro sa mga lokal na master sa pagsusugal mula pagkabata. Ang totoo, ang mga larong ito ay isang simpleng paraan ng paglilibang para sa mga magnate tulad ng pamilyang Clark. Ang charity gambling gala ng pamilya Clark. Ang lahat ng naghahanap ng domestic at international gambling masters ay iimbitahan sa event na ito kung saan gagamitin ang lahat ng perang napanalunan nila para sa charity. Dahil 10 taong gulang si Philip, pinagkadalubhasaan niya ang kanyang mga kasanayan sa poker, dice, at pygo, na ginawa siyang nasa tuktok ng bansa. Kung gusto niyang manalo laban sa isang dayuhang gambling master, na ikinabubuhay sa pamamagitan ng pagdaraya, hindi ba iyon isang lakad sa parke? Mula sa pinakaunang kamay, ilalagay ni Pete ang kanyang kamay sa kanyang card kapag siya ay nakatiklop. Bagamat mabilis ang galaw, hindi pa rin ito nakaligtas sa mga mata ni Philip. Pagkatapos noon, ilang beses nang nakatiklop ang dayuhan, hindi niya ibinaliktad ang kanyang whole card bagkus ay tahimik na itinago ang mas malaking whole card sa kanyang manggas gamit ang napakatalino na pamamaraan. Gayunpaman, hindi kailanman ginamit ni Pete ang mga nakatagong card hanggang sa mawalan siya ng higit sa 20 milyon at galit na galit hanggang sa sumirit ang dugo. Naisip niya siguro noong una na si Philip ay isang rookie. Pagkatapos, sa huling round, naisip niya na mayroon siyang 3 reyna habang si Philip ay mayroon lamang 2 ace, kaya hindi rin niya ginamit ang mga baraha upang manloko. Gayunpaman, talagang nanalo si Philip. Noon nabaliw si Pete at gustong gamitin ang buhay nila para tumaya. Bakit gusto niyang umasa sa isang card para matukoy ang mananalo? Ito ay dahil mayroon siyang ace of spades sa kanyang manggas. Ang mata card sa isang kamay. Hindi siya matatalo. Gaya ng inaasahan, siyam lang ang natanggap kay Philip. Ang lahat ng ito ay nasa kamay ni Philip. Hindi man lang nanloko si Pete sa buong laro. Nang tumanggi siyang bitawan siya sa pagkakataong ito, alam ni Philip na mandaya si Pete. Kaya naman, pinuna niyang magdala ng kutsilyo si Yolanda. Mas maginhawang putulin ang kanyang kamay mamaya. Pinulot ni Philip ang 5 diamante mula sa mga baraha sa mesa na nahulog mula sa manggas ni Pete kanina. Dahil kinakabahan si Pete, lukot ang card nang itago niya ito. Mr. Pete, ito siguro ang card na na-drawing mo ngayon lang, di ba? Ngumisi si Philip, ang kanyang mga mata ay tila napakalamig. Ito ay sarili ko. Nagsisinungaling pa rin si Pete. Higit pa rito, ito ay napakahinang kasinungalingan. Sa iyo, kung ganoon, kunin natin ang croupier na tingnan kung nawawala ang mga card na ito sa mga deck ng mga barahan na nilaro natin ngayon lang. Walang magawang sabi ni Philip. Ito ay isang murang kasinungalingan. Habang sinasabi niya iyon, hinawakan niya ang kaliwang kamay ni Pete gamit ang isang kamay at itinaas ang fruit knife gamit ang isa. Nanginginig na si Pete na parang dahon. Gustong sumugod ni Randolph sa oras na ito ngunit pinigilan ni Victor at ng iba pa. Master Bell, anong ginagawa mo? Hindi mo ba tutulungan ang pamilya Harrison ng Glenford? Bakit mo tinutulungan itong ordinaryong tutor? Nalungkot si Randolph. Si Pete ang kanyang nakamamatay na sandata para sa pakikipag-usap sa negosyo at pakikipaglaro sa mga babae. Paano niya papayagan si Philip na putulin ang kamay niya ng ganito? Natatawang sabi ni Victor, hindi tama na sabihin mo yan. Wala akong kinakampihan. Dahil alam mo ang mga patakaran, dapat mong malaman na sa kasino, ang pagdaraya ay isang malaking bawal. Mawawalan ng kamay ang manloloko kapag nahuli. Ito ang tuntunin sa mga kasino. Ito ang aking lupain at mayroon akong buong paggabay na gamitin ang karapatang ito kapag nahuli ako ng manloloko. Kailangan kong protektahan ang pagsusuring ito. Kung hindi, paano ako makakakuha ng isang foothold sa industriya sa darating? Commandant si Victor habang sinasabi ito, at pinalibutan agad ng 12-dosenang tao si Randolph. Ang lahat ay puno ng espiritu ng pagpatay. Si Randolph at ang kanyang mga tao ay umatras ng 2 hakbang. Mister, hindi na pinansin ni Clark na sinilip ng bodyguard mo ang card niya. Gayunpaman, tahasang nagpalit ng mga card si Pete at nahuli ng walang magawa.
Kahit na ang pamilya Harrison ng Glenford ay hindi makakayanan ang panluloko ng iyong mga tauhan sa aking turf ng ganoon, tama ba? Minamaliit mo ba ako? Sa pagkakataong ito, naglaro ng hardball si Victor. Wala siyang dahilan para matakot. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1532. Namula ang mukha ni Randolph nang marinig ang sinabi ni Victor. Iniisip niya sa loob na mas mabuting hindi mahulog sa kanyang mga kamay si Victor balang araw. Dahil wala nang magawa ang amo, umagos lahat ng dugo sa mukha ni Pete. Ngayon, kahit na talagang pinutol ni Philip ang kanyang kamay, maaari lamang siyang magbitiw sa kanyang kapalaran. Tapos na ang buhay niya. Mabubuhay lamang siya bilang isang taong may isang kamay sa darating na panahon. Nagyelo ang puso ni Pete nang hinayaan niyang idiin ni Philip ang kanyang kamay. Ngumiti si Philip kay Pete at sinabing, handa ka na ba? Gagawin ko ito sa bilang ng 3. 1, 2, 3. Sa bilang ng 3, nahulog ang kutsilyo sa kamay ni Philip mula sa itaas. Tinaapan ni Yolanda at ng ilang babaeng naruroon ang kanilang mga mata. Kung tutusin, masyadong madyugo ang eksenang ito. Arg! Kaagad pagkatapos, isang sigaw mula kay Pete ang narinig sa pribadong silid. Nanginginig si Yolanda. Kahit matigas ang ulo niya, babae pa rin siya. Maya-maya, dahan-daang tiningnan ni Yolanda ang eksena sa pagitan ng kanyang mga daliri. Kakaiba, bakit walang patak ng dugo sa mesa o sa sahig? Bagamat bumagsak ng husto ang kutsilyo ni Philip sa palso ni Pete, likod ng kutsilyo ang damapo. Si Philip ay nagpapakita ng awa. Nang tingnan ang masakit na hitsura at pagniwi sa mukha ni Pete, nakangiting sinabi ni Philip, naduraj ko na ang buto ng palso mo at iyong 2 kasukasuan ay ganap na nabasag. Pagkatapos ng iyong paggaling, maaari kang magpatuloy sa paglalaro ng mga baraha, ngunit ang 2 kasukasuan sa iyong palso ay hindi magiging kasing dexterous at hindi ka na muling makakapandaya. Sa sinabi ni Philip, itinapon niya ang kutsilyo sa tabi. Pagkatapos, naglagay siya ng sigarilyo sa bibig at sinindihan. Bumuga siya ng usok. Iiwan ko sa iyo ang isang kamay sa pagkakataong ito bilang kabayaran sa iyong pagkawala ng $5 milyong kay Miss Lee. Tandaan na magpasalamat sa kanya. Sa hinaharap, humanap ng isang tunay na master at alamin ang tunay na sining ng pagsusugal. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Philip at umalis ng may estilo. Hinawakan ni Pete ang nabali niyang palso at napaluhod, paulit-ulit na yumuko. Salamat, Mr. Clark. Salamat, Miss Lee. Salamat, Mr. Clark. Salamat, Miss Lee. Namula ang mukha ni Yolanda, napunit ang puso at nag-aalangan. Napatingin siya kay Philip na aalis at hindi mapigilan ang pag-alon ng init sa kanyang puso. Kung sa simula pa lang ay nagkaroon siya ng magandang relasyon sa kanya, hindi sana siya mapupunta sa ganitong sitwasyon. Ang swerte talaga ni Win. Gayunpaman, hindi inamin ni Yolanda ang pagkatalo. Sa sandaling ito, nangako siyang aasa sa sarili niyang kakayahan para iba ang tingin ni Philip sa kanya. Samantala, sa pintuan, tumunog ang telepono ni Philip. Sa sandaling makipag-usap, ang kanyang biyenan na si Martha Yates, ay umungal na parang tigre. Philip, nasaan ka? Sabi ni Winnie na buhay ka pa. Bakit hindi ka pa bumabalik? Napabuntong hininga si Philip at sinabing, Morn, galit sa akin si Winnie at hindi niya ako papayagang bumalik ngayong gabi. Saway ni Martha, you piece of she asterisk T. Syempre, alam ko yon. Ibalik ang iyong asterisk sa dito ngayon din. Hindi mo ba alam na buntis si Win ngayon? Paano mo pa siya matrato ng ganito? Pagbalik niya, nagkulong siya sa kwarto mag-isa at umiyak. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Huwag mong isipin na dahil lang sa hindi ako makatayo sa ngayon ay wala akong magagawa sa iyo at sinasamantala mo iyon para lumaganap. Ako pa rin ang ulo ng pamilyang ito. Bumalik ka dito ngayon din. I-click. Bago pa matapos magsalita si Martha, pinatay na ni Philip ang tawag. Hindi siya mapakali na makinig sa kalokohan nito. Gusto lang niyang magmadaling bumalik ngayon. Umiiyak ba si Win? Dahil ba sa hindi pagkakaunawaan noong araw? Kung iyon ang kaso, siya ay tapos na para sa ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1533. Pagbalik ni Philip sa hotel, gabi na. Naiwang bukas ang pinto ng hotel room na tila naghihintay sa pagbabalik ni Philip. Isa itong suite. Nang pumasok si Philip sa sala,
nakita niya si Martha na nakaupo sa isang wheelchair. Puno ng galit ang mukha niya. You piece of she asterisk T. Mas matapang ka ngayon ha. How dare you hang up on me? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Bagamat hindi makatayo o mataman ni Martha si Philip, matagal pa rin ang dila niya. Nagsimula na siyang magmura. Ayaw din ni Philip na makipag-away sa kanya. Lalo siyang nag-aalala kay Win ngayon. Ma, ano pong problema ni Win? Tanong ni Philip. Napabuntong hininga na sabi ni Martha, naglakas loob ka pa ring magtanong. Kanina lang nakatanggap ng tawag si Win at biglang nagbago ang mukha niya. Nagsimula siyang umiyak hindi nagtagal pagkatapos niyang pumunta sa kanyang silid. Anong kalokohan ang ginawa mo sa kanya, ha? Ikaw na punk, huwag mong isipin na dahil lang sa boss ka ng ilang maliit na grupo ng pamumuhunan ay maaari mong i-bully ang anak ko. Buntis siya ngayon. Nanlamig ang mukha ni Philip habang walang pakialam na sinabi, I know my limits. Si Win ang asawa ko. Hindi ko kailangan na tinuro mo ako. Charles, tingnan mo na lang itong magaling mong manugang. Lumalala na talaga siya. Sinabihan mo pa akong pakisamahan siya. Paano ko magagawa iyon? Siya at ako ay magkaaway. Isa lang sa atin ang makakaligtas. Ngumuso si Martha. Umupo si Charles sa gilid at nagbabasa ng dyaryo. Kailan kaya titigil ang dalawa? Oh, putulin mo na lang. Kung hindi tayo iniligtas ni Philip ngayon, itinapon sana tayo sa ilog bilang pagkain ng mga isda. Nagsalita si Charles para kay Philip. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan si Martha. Lumingon siya, pinandilatan ng mata si Charles, at sumigaw, Charles Johnston, hindi ko talaga inaasahan na magiging masama ka. Sinusubukan mo bang makipaglaro sa akin ngayon? Paano mo siya tinatrito noon? O, ngayong mayaman na siya, gusto mong manatili sa tabi niya, tama ba ako? Galit na galit si Martha. Napakatalino ng matandang ito. Pumayag silang magsanib puwersa ngunit nagpalit siya ng korte sa huling minuto. Paanong hindi siya magagalit? Walang magawa si Charles. Napakagaling talaga ng lokong babaeng ito sa paghahanap ng gulo. Mula nang maospital, malaki ang ipinagbago ng kanyang ugali. Siya ay naging mas hindi naniniwala sa likas na katangian, mas hindi makatwiran, at naghihinala sa buong araw. Tinanong ni Charles ang doktor tungkol dito, na nagsabing ito ay menopause. Ang mga babaeng menopause ay hindi dapat iwasan. Dapat silang alagaan, mahalin, at alagaan. Gayunpaman, hindi maaalagaan ni Charles ang gayong asawa, kaya iniwasan na lamang niya ito. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Charles, muling sinigawan ni Martha si Philip, Philip, sabihin mo sa akin ang totoo, paano mo binubuli ang anak ko? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo aaminin ang iyong pagkakamali ngayon, hindi mo na makikita ang aking anak. Kapag ipinanganak ang bata, kukunin ko siyang hiwalayan ka. Diborsyo. Nanlamig ang mga mata ni Philip habang mataimtim na sinabi, Martha Yates, tinatawag kitang nanay, dahil sa kapakanan ni Win. Hindi ka karapat-dapat, naiintindihan. Huwag ka nang maghanap ng gulo. Hindi pa ba sapat ang nabugbog mo? Pumalakpak. Nakita ni Martha ang nagyayelong mukha ni Philip at ang galit na tumitibok sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay kaharap niya ang isang ligaw na leon na malapit ng magalit. Oo, matagal na niyang hindi naranasan ang ganitong pakiramdam na halos nakalimutan na niya. Si Philip ay hindi na ang parehong walang kwentang wimp mula noon. Ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa. Ikaw, how dare you talk to me like that? Ako ang iyong biyenan at ikaw ang aking manugang. Tsaka pasyente din ako. Hindi ba pwedeng maging mas considerate ka? Histeryosong sigaw ni Martha. Ngumuso si Philip at sinabing, ngayon alam mo na ba ako sa iyong manugang? Hihihi. Pagkasabi niyan, tumalikod si Philip at naglakad papunta sa kwarto, diretsyong hindi pinansin ang galit na si Martha sa sala. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1534. Hoy, anong ibig niyang sabihin? Nako, hindi ko man lang magalit ang manugang ko ngayon, ha? Inis na inis si Martha. Kung hindi dahil sa kanyang kapansanan, siya ay sumugod sa kanya at binigyan siya ng kanilang mga tenga. Sa mga oras na ito, humihikbi pa rin si Win sa kwarto. Win, ano bang nangyayari sa'yo? Kumatok si Philip sa pinto at mahinang nagtanong. Biglang tumigil ang hikbi ni Win sa kwarto.
Pagkaraan ng ilang sandali, nabulunan siya at sinabing, "Sino ang nagsabing bumalik ka?" "Sabi ko wag ka nang babalik." Ang kanyang boses ay tila siya ay nagdurusa ng isang matinding hinaing at ito ay nagdulot ng labis na pagkabalisa kay Philip. "Bubuksan mo ba ang pinto? Tell me what happened after you opened the door," sabi ni Philip at inalaw si Win. "Wala akong sasabihin sa'yo. You can continue being lovely-dovey with that Bernice woman," wika ni Win na may bahid ng luha sa mukha. Ang gulo ng ulo niya ngayon. Niloko ba talaga siya ni Philip? May inaalagaan ba siyang babae sa labas? Hindi man lang nila niresolba ang mga bagay kay Chloe Somerset. Bagamat matagal nang hindi nagpakita ng kabilang partido, alam ni Win na ang ibang babae ay isang pakana at tiyak na may binabalak. Ang isang galit na babae ay makakalimutan ang lahat ng magagandang bagay na ginawa ng iba at maaalala lamang ang sakit na idinulot ng iba sa kanya. Ito ang katotohanan para kay Win ngayon. Nang matuklasan niyang medyo malabo ang relasyon ni na Philip at Bemice, agad na nilamon ng galit ang kanyang katwiran. Habang iniisip niya iyon, mas lalo niyang naramdaman na isang hamak si Philip. "Ako." Gustong magpaliwanag ni Philip ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Napaiyak na naman si Win at malungkot na sinabi, "Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi sana nagsanib puwersa sina Uncle Martin at Uncle Bernard para paalisin ako sa Beacon at kunin ang Board of Directors." Natigilan si Philip. Agad na puno ng galit ang mukha niya at nanlamig ang mga mata. Si Martin Johnston at Bernard Johnston, ano ang ginawa nila? Pilit na pinipigilan ni Philip ang kanyang emosyon at lakas ng tunog, ngunit umaapaw na ang kanyang galit. Talagang hinahanap ng dalawang tiyuhin ang kamatayan. How dare they take advantage of the fact na wala sila ni Win sa Riverdale para gawin ang ganoong bagay? Kunin ang Beacon. Mabuti, napakagaling. Ang mga miyembro ng pamilyang ito ay talagang kahanga-hanga. Ang tagal ko nang umalis sa Riverdale. Dahil kamag-anak sila at ilang beses din akong nilapitan ng aking mga magulang tungkol sa bagay na iyon, gumawa ako ng mga kaayusan para sa kanila na sumali sa kumpanya at kumuha ng ilang maliliit na posisyon. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na sila ay maggrupo at mangagaw ng mga pondo mula sa kumpanya, na nilulustay ang lahat. Sa huli, nagtipon pa sila ng mga tagasunod para ibagsak ang Board of Directors. Sinipa nila ang kalahati ng mga miyembro ng board ng Beacon. Napaungol si Win at nakaramdam ng sobrang pagkadismaya. Hindi niya inaasahan na gagawin talaga ng kanyang mga tiyuhing ang ganoong bagay. Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang naagrabyado. Nagsimula siyang humagulgol. "Ngayon, wala na akong natitira. Kinuha na nila ang kumpanya. Ngayon lang ako nakatanggap ng balita na kinuha na ng mga tito ang villa namin at lumipat na ang dalawa nilang pamilya. Nagpalit pa sila ng mga bantay. Wala nang lugar para sa aming pamilya sa Riverdale ngayon." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1535. Pagkatapos magsalita, napasigaw si Win sa pagkabalisa, palakas ng palakas ang boses niya. Ang unang palasyo ay nagtataglay ng marami sa mga alaala nila ni Philip. Naalala niya pa noong unang beses na binili ni Philip ang diamond ring. Naalala pa niya ang wedding photoshoot nila ni Philip doon. Naalala rin niyang nasaksihan niya ang mga pagbabago ni Philip habang naglalakbay. Gayunpaman, ngayon ang lahat ay nagbago at naging out of control. Ang Beacon Group ay may ganap na kontrol sa dalawang tiyuhin. Ang lahat ng nasa Board of Directors ay pinalitan ng kanilang mga tao, at ang mga security personnel sa villa ay pinalitan na. Sa madaling salita, si Win at ang kanyang pamilya ay walang lugar na babalikan sa Riverdale ngayon. Bukod dito, ang pangalawang tiyuhin, si Martin Johnston, ay nagsampa din ng kaso laban sa pamilya ni Win. Inakusahan niya si Win ng paglustay ng mga pondo ng kumpanya para bilhin ang First Palace sa Longford Park. Pagkatapos ay nagpa siya ang Board of Directors na opisyal na tanggalin si Win. Sa kabilang banda, ang ikatlong tiyuhin, si Bernard Johnston, ay nakipag-ugnayan sa kanilang kilalang tao sa ilalim ng lupa upang bantayan ang iba pang pasukan at labasan ng Riverdale. Sinuri nilang mabuti ang lahat ng dumadaang sasakyan. Sa sandaling lumitaw sina Win at Philip, sila ay ibababa kaagad. Masasabing ang buong Riverdale ay isang malaking bitag na naghihintay lamang kay Win at Philip na makapasok dito. Ang mga nakaisip ng plano ay walang iba kundi si Lynn Johnston at ang kanyang bagong kasintahan.
Sa labas ng pinto, kumunat ang noo ni Philip at nag-isip sandali. Aniya, Winnie, huwag kang mag-alala. Ipauwi sa akin ang bagay na ito. Ako na ang bahala. Creak, biglang bumukas ang pinto. Tinitigan ni Win si Philip na may malabong mga mata, hinawakan ang kanyang tiyan, at nagtanong, paano mo ito lulutasin? Inihanda na ng mga tiyuhin ang lahat. Naghihintay lang sila sa pagbabalik namin. Maglalakad ka sa iyong kapahamakan ng ganito. Si Win ay nababalisa dahil nag-aalala siya na si Philip ay kumilos ng hindi makatwiran. Pagkatapos ng lahat, si Riverdale ay hindi katulad ngayon. Gayunpaman, iniunat ni Philip ang kanyang kamay, masuyong tumingin kay Win, at hinawakan ang maselang pisngi nito. Aniya, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Hindi ko hahayaang mag-enjoy sila dito ng matagal. Hindi ako kasing simple ng iniisip mo. Hanggat kay Win Johnston iyon, ibabalik niya ito para sa kanya. Hanggat ang iba ay naglakas loob na ay bully siya, dapat silang maging handa na pumunta sa impyerno. Natigilan si Win. Nanlilisik ang kanyang tingin habang kumikinang ang kanyang mga mata sa luha. Tumingin siya kay Philip, huminga ng malalim, at nagtanong, Philip Clark, sino ka? Bakit ang tiwala mo sa lahat ng oras? Bakit ka lumalabas sa tuwing kailangan kita? Magiliw na niyakap ni Philip ang ulo ni Win, marahang isinandal ang noo nito sa noo nito, at mahinang mamulong, Winnie, maniwala ka sa akin. Soon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Nangilid ang luha ni Win habang time na tumango. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, tumingin kay Martha at Charles na mahigpit na nagtatalo sa sala, at sinabing, hindi pa alam ng aking mga magulang ang tungkol dito. Ayokong malaman nila at makadagdag sa takot at gulat. Tumango si Philip bilang pag-unawa. Pagkatapos, tinulungan ni Philip si Win sa malambot na sopa sa kwarto. Aniya, hiniling sa akin ni Lynn na makipagkita sa kanya bukas. Ayon sa kanyang sinabi, ito ay tungkol sa beacon. Ako lang ang nakakaalam ng password sa R&D lab ng kumpanya. Kung gusto nilang ganap na kunin ang beacon, hindi nila ito magagawa ng walang password. Maraming data ng pananaliksik ng mga panggamot na materyales ng beacon at nakaimbak doon. Karamihan sa mga mananaliksik sa research lab ay aking mga pinagkakatiwalaan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, marami sa kanila ang pinaalis ni Lynn at ang ilan ay kinidnap at tinorture para sa password. Philip, kailangan mong iligtas sila. Seryosong tumango si Philip at sinabing, don't worry and have a good rest. Ako na ang bahala sa lahat. Ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ngayon ay ang pag-aalaga sa sanggol. Aayusin ko ang ilang tao na magbabantay sa hotel para sa iyo at sa iyong mga magulang. Tumango si Win at hinawakan ang matibay na braso ni Philip, puno ng umaasang pag-asa ang mga mata nito. Tumalikod si Philip at lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa sala, sumigaw si Martha sa tono ng pag-uutos, Hoy, Philip, tumigil ka. May sasabihin ako sa'yo. Kumunat ang noo ni Philip, tumalikod, at inilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Tinanong niya, ano ito? Labis ang sama ng loob ni Martha nang makita ang mayayabang na ugali ni Philip. Gayunpaman, natitiis lang niya ito at malamig na sinabi, Philip, hindi kita bibitawan kapag gumaling na ako. Kahit anong treto mo sa akin, babalik ako ng 10 ulit. At saka, hiwalayan ko kayo ng anak ko. Napakaganda ng anak ko at chairman din ng Beacon Group. Maraming mayayamang tao ang humahabol sa kanya. Boss ka lang ng isang maliit na kumpanya ng pamumuhunan. Nakahanap ako ng tingin sayo. Wala kang masyadong pera at pag-aari din yan ng kumpanya. Pagkatapos sabihin iyon, si Martha ay nanunuya ng matagumpay. Gusto niyang makita kung paano ito ipapaliwanag ni Philip. Ang isang talo ay palaging magiging isang talo. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1536. Tinaas ni Philip ang kanyang mga kilay, tinitigan si Martha, at sinabi sa malungkot na boses, Martha, dahil hindi ka pa sapat, hindi ka dapat masyadong magyabang. Kung hindi, hindi ko magagarantiya na makakabalik ka sa Riverdale ng isang piraso. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Philip at lumabas ng suite. Agad nagalit si Martha at itinuro ang likod ni Philip habang paalis. Sumigaw siya na puno ng galit ang mukha, Charles Johnston, tingnan mo lang si Philip Clark. Ano ang ibig niyang sabihin doon?
Ni hindi niya ako tinatrato bilang tao. Umalis si Philip sa suite at pumunta sa lobby ng hotel. Dinial niya ang phone number ni Theo Xander at umalangaw-ngaw sa kabilang dulo ang magalang niyang boses. Mr. Clark, paano kita matutulungan? Wala ka sa Riverdale. Malamig na tanong ni Philip. Mabilis na sumagot si Theo. Yes, Mr. Clark. May nangyari sa rehiyon ng Penhart. Nagdulot ng masamang chain reaction ang huling Chamber of Commerce. Maraming puwersa ang sabik na wasakin ang Chamber of Commerce Alliance na sa wakas ay nagawa mong magkaisa. Nandito ako para harapin ito. May nangyari ba sa Riverdale? Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at sinabing, nakipagtulungan sina Martin Johnston at Bernard Johnston sa ilan sa mga miyembro ng board ng Beacon. Pinaalis nila si Wynn at kinuha ang Beacon Group. Kasabay nito, sinakop nila ang unang palasyo. Boom! Nang marinig ito, si Theo, na nasa malayo sa isang solong villa sa rehiyon ng Penhart, ay puno ng malamig na pawis. Nanginginig siya at nagmamadaling sinabi, Mr. Clark, babalik ako kaagad kasama ang aking mga tauhan at ibababa silang lahat. Marami ring marangal na tao mula sa Penhart ang nakaupo sa villa na ito ngayon. Lahat sila ay mayayamang tycoon at mayayamang negosyante na hindi gumagamit ng daan-daang milyon. Nagulat silang lahat ngayon. Si Master Theo Xander ay talagang napakamahiyain at magalang sa taong nasa kabilang panig ng telepono. Ano ang pagkakakilanlan ng tao sa kabilang dulo ng telepono? Mr. Clark, posible bang si G. Clark ng South River District Chamber of Commerce Alliance? Hingal na hingal ang karamihan. Nang i-end ni Theo ang tawag, maraming tao ang apurahang nagtanong, Mr. Xander, siya rin ba si Mr. Clark na nag-iisang bumaligtad sa Underground Chamber of Commerce at lumikha ng South River District Chamber of Commerce Alliance? Tumanggaw si Theo at sinabing, tama. Lahat, pasensya na, ngunit may isang bagay na apurahang dumating. Kailangan kong magmadaling bumalik sa Riverdale sa lalong madaling panahon. Magkita ulit tayo sa ibang araw. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Theo at umalis. Dalawang pangkat ng mga thug na nakaitim na suit ang tumapak sa kanilang mga leather na sapatos at sumunod na malapit sa likuran niya. Sa pintuan, naghihintay ang isang fleet ng mga itim na sasakyang Mercedes-Benz. Bumalik sa Upper Creek, malapit ng magtanghali, nakipagkita si Philip kay Lynn Johnston sa isang western restaurant. Kasama niya ang isang lalaking nasa 30s na gwapo at nakasuot ng salamin. May malabong ngiti sa kanyang labi, at nakasuot siya ng well-cut suit. Mukha siyang matagumpay na tao. Gayunpaman, ang unang impresyon ni Philip sa kanya ay napakahirap. Hello, Mr. Clark, ikinagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay Toby Little. Ako ang nobyo ni Lynn at isa ring abogado, inilahad ng lalaki ang kanyang maliit na kamay at nakangiting sabi. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1537. Sinulyapan lang siya ni Philip nang hindi nakipagkamay at sa halip ay tinanong si Lynn, your new boyfriend. Nanlamig ang kamay ni Toby sa gitna ng hangin habang pinaikit ang kanyang mga mata. Awkward siyang ngumiti at binawi ang kamay. Si Lynn naman ay tumingin kay Philip ng masama at sinabing, oo, paano? Ang boyfriend ko ay isang Band 3 lawyer na may taunang sweldo na 10 milyong dolyar. Nagpatakbo siya ng law firm at sikat sa Riverdale. May mga kaibigan pa siya sa Upper Creek. Panipi. Nang sabihin ito ni Lynn, hindi napigilan ng kanyang mukha ang kanyang tagumpay na parang batang sabik na ipakita ang kanyang mga laruan. Kumunat ang noo ni Philip at tumingin kay Toby na mahinang nakangiti. Gayunpaman, ngayon lang nahuli ni Philip ang lamig sa kanyang mga mata. Hehe, gusto niyang makita kung anong klaseng tao ang abogadong ito. Sabihin mo sa akin kung bakit mo ako hiniling na makipagkita, tanong ni Philip ng natural na umupo sa kanyang upuan. Itinagilid ni Lynn ang kanyang ulo, tumingin sa direksyon ng pinto, at nagtanong, bakit wala si Wynn? Hindi maganda ang pakiramdam niya. Nandito ako sa ngalan niya. Pwede mo naman akong kausapin kung meron. Inilagay ni Philip ang isang kamay sa bulsa ng pantalon at kinalikot ang pinggan gamit ang kabilang kamay. Ang mga kubyertos ay lumipad at umiikot sa pagitan ng kanyang mga daliri, at kasama ng kanyang mapang-akit na ugali, siya ay talagang nagmukhang bastos sa kalye. Ang imaheng ito ay gumawa ng hindi magandang mukha ni Toby, na nakaupo sa tabi ni Lynn.
Ano ang pakikitungo kay Philip Clark na ito? Hindi ba sinabi ni Lynn na talo lang siya na umaasa sa asawa? Hindi ganoon ang hitsura nito ngayon. Sinulyapan ni Lynn si Toby sa tabi niya at sinabing, hindi kita kakausapin. Kailangan kong kausapin si Win tungkol sa bagay na ito. Okay, pwede ka nang bumalik. Hindi darating si Win. Inaalagaan niya ngayon ang baby niya. Kung nagmamadali ka, maghintay ka lang, ilang buwan pa. Ngumiti si Philip at tumayo para umalis. Nang makita ito ni Lynn, medyo nabalisa siya. Kung tutusin, bata pa siya at medyo mapusok. Agad niyang hinayla si Toby sa tabi niya. Sadyang ngumiti si Toby, tumayo, inayos ang kanyang suit, at sinabing, Mr. Clark, please stay. Hindi masyadong magaling magsalita si Lynn. Bakit hindi ako nagsasalita para sa kanya? Huminto si Philip at tumayo sa pintuan. Saglit siyang nag-isip, tumango, at muling tumalikod. Hinugot niya ang upuan ng nangingibabaw, umupo, at inilagay ang kanyang mga paa sa mesa. Sabi niya, mabilis na sabihin kung ano ang kailangan mo. Nagmamadali akong bumalik at samahan ang asawa ko. Kailangan niya munang i-pressure ang kabilang partido para hindi malaman kung ano ang nasa isip niya. Dumilim ang mukha ni Toby bago siya ngumiti. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa portfolio na dala niya, pinindot ito sa mesa, at itinulak ito kay Philip. Sabi niya, Mr. Clark, pakitingnan muna ang dokumentong ito. Sinulyapan ito ni Philip at diretsyong sinabi, ayoko basahin. Maaari mong sabihin sa akin kung ano ito. Mr. Clark, prangka ka talaga, kaya diretsahan din ako. Ito ay isang share transfer agreement. Ililipat ng asawa mo, Madam Win Johnston, ang lahat ng shares niya sa Beacon Group sa pangalan ni Lynn. Pinaikit ni Toby ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, hindi mo alam na tinanggal si Win sa board of directors ng Beacon at natuklasan ang kanyang paglustay sa pondo ng kumpanya. Gayunpaman, dahil siya ay isang veterano sa kumpanya, nakagawa ng malaking kontribusyon sa kumpanya, at pinsan din ni Lynn, kasama ang mga intensyon ng kasalukuyang tagapangulo, sina Mr. Martin Johnston at Mr. Bernard Johnston, pinigilan namin ang bagay na ito. Hanggat inilipat ni Win ang kanyang mga bahagi, ang ebidensya ng kanyang paglustay sa mga pondo ng kumpanya ay hindi kailanman isa publiko. Tama, Philip, pag-isipan mo at kausapin mo ng maayos si Win. Kung hindi siya sumasang-ayon, ang ebidensya ng kanyang krimen ay isusumit. Kapag nangyari iyon, makulong siya at masisira ang pamilya mo, dagdag ni Lynn. Nagdilim ang ekspresyon ni Philip habang nakikita si Lynn at sinabing, pinsan mo siya. Ang kanyang boses ay malamig at nakakatakot, dahilan upang lumiit si Lynn at tumingin kay Philip na may kaunting takot. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1538. Mr. Clark, walang kwenta ang pananakot mo kay Lynn. Sana ay mapag-isipan mong mabuti ang bagay na ito at magpasya kung ano ang pinakamagandang hakbang para kay Madam Win Johnston, nakangiting sabi ni Toby. Sa kanyang mga mata, si Philip ay walang iba kundi isang tuso na maliit na punk. Dahil ngayon lang, naisip ni Toby na naisip niya si Philip. Wala siyang dapat ikatakot. Napangiti si Philip, tumingin kay Toby na may nakakapasong mga mata, at nagtanong, nasaan ang mapanghimagsik na ebidensyang binanggit mo? Ang aking asawa ay isang mabuting mamamayang masunurin sa batas. Paano niya nagawang nilustay ang mga pondo ng kumpanya? Huwag mo siyang i-frame. Inasahan na ni Toby na itatanong ito ni Philip. Naglabas siya ng isa pang dokumento, ibinigay kay Philip, at sinabing, ito ang talaan ng bank transfer. Makikita mo ito para sa iyong sarili. Kumunot ang noo ni Philip, kinuha ang dokumento, at sinulyapan ito. Nagdilim agad ang ekspresyon niya. Nangyari ang mga record na ito sa loob ng 2 buwan, at ang bawat transaksyon ay kasing laki ng milyon at kasing liit ng 10,000. Mr. Clark, hindi tayo magbibintang ng isang mabuting tao nang walang dahilan. Ang mga record na ito ay hindi matatag na ebidensya. Naaresto na natin ang dating finance person. Pagkatapos ng investigasyon at pagtatanong, inamin din niya ito. Sa tuwing kinukulit ni Win ang mga pondo ng kumpanya, binibigyan siya ng patahimik na pera. Nakangiting sabi ni Toby na may bahid ng lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Matapos basahin ni Philip ang dokumento, biglang nawala ang malungkot na tingin sa kanyang mukha. Pagkatapos,
isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig habang sinasabi niya, napakahusay, ito ay ginawa ng walang kapintasan. Hindi ko inaasahan na magsisimula ito 2 months ago. Gaano katagal mo na itong pinaghandaan? Kinawayan ni Toby ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Gayunpaman, hayaan mo akong bigyan ka ng isang mabait na mungkahi. Para sa kapakanan ng iyong asawa at mga anak, dapat mong papirmahin ito kay Madam Win. Magiging mabuti ito para sa lahat. Kung tutuusin, iisang pamilya ang lahat. Pinakamabuting huwag mawalay at magdulot ng malaking gulo sa lahat. Sa puntong ito, ang mga mukha ni na Toby at Lynn ay puno ng nagbabantang lamig. Lalo na si Lynn. She looked at Philip maya-maya sa kanyang mga braso sa kanyang dibdib bilang kanyang sinabi, Philip, sinabi ko na sa iyo noon pa na tadyakan kita sa ilalim ng aking mga paa. Kailangan lang ako ng pamilya Johnston. Noon, hiniling ko kay Win na pasukin ako sa kumpanya at tumanggi siya this time, pinalayas ko na siya sa huli, akin ang Beacon Group. Sa sinabi nito, puno ng malamig na layunin ang mukha ni Lynn. Walang magawang umiling si Philip at napabuntong hininga, Lynn, nagbago ka na. Dati kang masungit at walang ingat, pero ngayon, natuto ka ng maging mabisyo. Pinsan mo pa rin siya. Sa harap ng mga interes, walang pagkakamag-anak. Nagkibit balikat si Lynn at sinabing, cut the crap. Ibalik ito at hayaan siyang pirmahan ito ng mabilis. Kailangan nating bumalik sa Riverdale mamayang hapon. Siya nga pala, sabihin sa kanya na ibigay din ang password ng R&D lab ng kumpanya, dagdag ni Lynn. Tumango si Philip. Wala na siyang kilos na ruffian at seryosong tinitigan si Toby, nagtatanong, napaka-powerful ba ng band-free lawyer? Naisip mo na ba na balang araw mapaparusahan ka ng batas? Dumilim ang mukha ni Toby, kumikislap ang kanyang mga mata sa ginaw habang sinasabi niya, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Philip sa orasan sa dingding at sinabing, wala. Gusto ko lang sabihin sa'yo na wala pang minutong-minuto para maghanda para sa depensa mo. Umaasa ako na ang natitirang oras ay magiging kaaya-aya para sa iyo. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1539. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Toby sa isang iglap habang ang kanyang tingin ay naging malungkot. Bam! Hinampas niya ang mesa, bumangon, at itinuro si Philip habang umaatungal, are you trying to scare me? Sinasabi mo bang may darating para arestuhin ako? Hehe. Dapat alam mo na band-free lawyer ako. Marami akong kaibigan sa Upper Creek Law Circle. Humalaklak si Philip. Oo, maganda iyan, pero iniisip ko kung kaya mo bang lampasan ito. Dahil sinabi mo, sasabihin ko sa iyo na sa susunod na 10 minuto, lahat ng mayroon ka ay magwawasak. Simula sa iyo, ang iyong lisensya sa batas ay babawiin at ang iyong law firm ay iniimbestigahan para sa malilim na negosyo. Pagkatapos, lahat ng mga kaibigan mo ay magsisimulang iwasan ka. Sa wakas, masisira ang reputasyon mo. Ha ha ha, tumawa ng malakas si Toby. Sa kanyang mukha na puno ng panginginig at isang nakakatakot na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig, sinabi niya, katawa-tawa. Sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo sa ilang salita mo lang? Masyado ka pang immature para sirain ako. I can tell you that my father is a band 2 lawyer and my grandfather is a band 1 lawyer. Isa rin siyang espesyal na tagapayo na partikular na kinuha ng ilang organisasyon. Ang aking ama at ang aking lolo ay miyembro din ng Houghton Law Firm. Alam mo ba ang Houghton Law Firm? Isa ito sa 4 na itinuturing na law firm sa bansa at kabilang sa Rainbow Society. Paanong ang isang tanga na tulad mo ay magtatangka na ibagsak ako? Mangarap ka. Inis na inis si Toby. Sa ilang pangungusap lang, tuwiran niyang isiniwalat ang kanyang katayuan at background ng pamilya. Ang Houghton Law Firm ay isa sa 4 na nakikitang law firm sa bansa at nireranggo din ang numero 1. Hindi mabilang na mga tao ang sinubukan ang bawat paraan sa aklat para lang makapasok. Talagang iyon ang banal na dambana para sa mga abogado. Ang mga tao doon ay yaong may taunang kita na 10-10 milyon. Hindi banggitin na lahat ng 4 na pangunahing law firm ay kabilang sa Rainbow Society. Nang magsalita si Toby ay buo rin ang loob ni Lynn na nasa gilid. Siya ay tumingin kay Philip ng may pagmamalaki at mayabang, sinabi, Philip, ipinapayo ko sa iyo na huwag makipagpunyagi ng walang kabuluhan.
Kasama si Toby, tiyak na hindi makakatakas si Win. Ang tanging paraan para sa kanya ngayon ay pinirmahan ito. Oo, ang pagpapapirma sa iyong asawa ng dokumento ay ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Ipinatong ni Toby ang mga kamay sa mesa at malamig na tinitigan si Philip. Gayunpaman, walang pakialam na tumingin si Philip sa 2 taong nasa tapat niya at pasimpleng napapikit. Labis na ikinagalit ni na Toby at Lynn. Lumipat ang view sa Riverdale Law Center. Sa opisina ng General Manager, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatutok sa pagbabasa ng ulat ng kaso. Biglang nag-ring ang phone niya. Napatingin ang middle-aged na lalaki sa caller ID. Si Mr. Walker ng South River Law Center. Kaagad, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ikinonekta ang tawag, nagsasalita ng may papuri at magalang na ngiti, Mr. Walker, hello, paano kita matutulungan? Sa kabilang dulo ng telepono, isang dagandong kaagad ang tumunog. Donald Jones, anong nangyayari dyan? Mayroon bang abogado na nagngangalang Toby Little sa Riverdale? Puno ng malamig na pawis ang noo ni Donald. Sandali siyang natigilan, ngunit agad niyang nakilala kung sino ang tinutukoy ni Mr. Walker. Mabilis siyang sumagot, oo, siya ang pinakamagaling sa aming napiling abogado ng gintong medalya sa Riverdale. Mula nang sumikat siya, nakuha niya ang 162. Kaso at hindi nawala ni isa. Hinahanap mo ba siya? Bakit ko siya hahanapin? Sinasabi ko sa iyo ngayon, Donald Jones, bawiin ang lisensya ng batas ng lalaking ito. At, magpadala ka agad ng isang tao para mag-imbestiga sa kanyang batas FIMI. Ano man ang mahanap mo, ay seal up ang lahat ng ebidensya. Kung maglakas loob kang pagtakpan siya, humanda ka sa kamatayan. Si Mr. Walker, na nasa kabilang dulo ng telepono, ay tila galit na galit. Mr. Walker, anong nangyari? Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ng maikli? Naguguluhan na ngayon si Donald. Naprovoke niya ang isang taong hindi niya dapat. Kung hindi natin siya makikitungo ng maayos, isang mabagsik na pagbabago ang dadaan sa ating komunidad ng mga abogado. Ikaw at ako ay bababa dito. Galit na sigaw ni Mr. Walker. Ngunit si Mr. Walker, ang ama at lolo ni Toby ay parehong mula sa Holton Law Firm. Kailangan ba talaga nating gawin ito? Puno ng kaba si Donald habang nagtatanong. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1540. Sandaling katahimikan ang namayani sa linya bago ang isang dagandong. Holton Law Firm, sabihin ko sa iyo, Donald, kahit na ang kanilang tagapagtatag ay kailangang maging magalang kapag nakita niya ang taong iyon. Naglakas loob talaga ang walang alam na little family na iyon na guluhin siya. Siguradong pagod na silang mabuhay. I-click, naputol ang tawag. Napatulala si Donald habang nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa telepono. Tapos na, may nangyari, yung taong yun, siguradong may naprovoke si Toby Little. Walang pag-aalinlangan, agad na dinial ni Donald ang numero ng telepono at sinabing, mag-organize ng isang maliit na team at magsagawa kaagad ng investigasyon sa Tobias Law Firm. Tandaan, bilasan mo at panatilihin itong confidential. Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang ipinaalam ang kanyang katulong at sinabing, agad na mag-isyo ng abiso upang bawiin ang lisensya ng batas ni Toby Little. Oo, Mr. Jones, aalis na sana ang katulong matapos magsalita. Maghintay. Bulalas ni Donald. Nagdilim ang kanyang mukha nang sabihin niya, ipaalam sa munting pamilya at sabihin sa kanila ang tungkol sa bagay na ito. Gusto ni Donald na makita ang reaksyon ng munting pamilya at sa parehong oras, mag-iwan ng paraan para sa kanyang sarili. Kung may nangyari, madali itong makaalis. Pagkatapos nito, kinuha ni Donald ang telepono at nag-dial ng numero. Bumalik kay Philip at Toby. Walang pakialam na nakita si Toby kay Philip at kinukumbinsi, Philip, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Hindi mo kailangang maging ganito. Siguradong hindi makakatakas dito ang asawa mo. Ito lang ang tanging paraan para makaalis dito. Pagkatapos noon, naglabas siya ng isang pakete ng sigarilyo sa kanyang bulsa at dumukot ng isa, ibinigay kay Philip. Nang hindi ito kinuha ng kabilang partido, sinindihan niya ito para sa kanyang sarili at samubo. Bumuga siya ng smoke ring. Samandal siya sa mesa, tinapik si Philip sa balikat, at sinabing, pag-isipan mo. Kung tutuusin,
Ang asawa mo at buntis pa siya ngayon. Ang masisiguro ko ay hanggat pinirmahan ito ng iyong asawa, susubukan kong makakuha ng 30 milyong dolyar para sa kanya. Paano na? Hihihi. Ngumisi si Philip at nakataas ang kilay habang nakatingin kay Toby, 30 milyon. Ang market value ng Beacon ay hindi na ngayon ng 5 bilyon, sinasabi mo sa akin na subukan mong bigyan kami ng 30 milyon. Masyadong maliit. Fine, name your price, nakangiting sabi ni Toby. Sa gilid, balisa si Lynn. Ayaw niyang magbigay ng kahit 1 sentimo. Gayunpaman, sinenyasan siya ni Toby na huwag magsalita. Ngumisi si Philip at sinabing, 5 bilyon, hindi bababa sa 1 sentimo. Tumanggo si Toby, itinapon ang upos ng sigarilyo sa lupa, at sinabing, walang kwenta kung ganoon. Kung ganoon, dapat kang bumalik at maghanda. Natatakot akong mabilanggo ang iyong asawa sa susunod na 7 o 8 taon. Gayunpaman, sinabi ni Philip, hindi niya gagawin. Naalala mo ba yung sinabi ko kanina? 10 minuto. Nang marinig ito, sumimangot si Toby at malamig na tumingin kay Philip. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono sa bulsa ng pantalon niya. Kinuha niya iyon at tinignan ang caller ID. Ito ay si Donald Jones mula sa Riverdale Lawyer License Center. Bakit siya biglang tumawag sa kanya? Hello, Mr. Jones. Anong problema? Nakangiting tanong ni Toby na hindi umabot sa kanyang mga mata. Toby Little, binibigyan kita ng opisyal na abiso ngayon. Ang iyong lisensya sa batas ay binawi. Mula ngayon, hindi ka na pinahihintulutang sumali sa anumang aktibidad na may kaugnayan sa batas, sabi ni Donald. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1541. Ano, ang kanyang lisensya sa batas ay binawi na. Natigilan si Toby at nagugat on the spot, nanginginig ang sulok ng kanyang bibig. Mr. Jones, hangover ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Kumunot ang noo ni Toby at malamig na tanong. Ano ang ginagawa nitong Donald Jones? Gayunpaman, sinabi ni Donald sa kabilang dulo ng linya, Toby, hindi ako nagbibiro sa iyo. Pagkatapos ng pagsisiyasat, nagpasya kaming bawiin ang iyong lisensya sa batas. At the same time, iimbestigahan din ang law firm mo. Dapat maghanda ka. Sa pagkakataong ito, ikaw na ang bahala kung kakayanin mo ang bagyong ito. Hindi kita matutulungan. Nang marinig ito ni Toby, bumili ng tibok ng kanyang puso. Nag-aalalang tanong niya, Donald, tell me, may nanliligaw ba sa akin? Si Godfrey Hart ba at ang kanyang mga tao? Nakakainis si Toby. Kapag nangyari ito ng biglaan, isa lang ang paliwanag na ginawa ng kanyang karibal laban sa kanya. Gayunpaman, sabi ni Donald, hindi ako sigurado kung sino talaga. Masasabi ko lang sa iyo na sa pagkakataong ito, ang utos ay personal na ibinigay ni Mr. Walker ng buong South River District. Sinabi niya sa akin na nakipagkulitan ka daw sa isang tao na hindi kayang guluhin. Wala pang ganoong kakayahan si Godfrey Hart. Dapat mong pag-isipang mabuti kung sino ang iyong pinagkauluhang katatapos. Pagkasabi noon, tinapos na ni Donald ang tawag. Malungkot at puno ng pagdududa ang mukha ni Toby. Tinitigan niya si Philip sa gilid. Siya kaya, paano ito naging posible? Nagkaroon ba siya ng paraan para personal na magbigay ng utos si Mr. Walker ng South River District? Hindi makapaniwala si Toby. Sa tabi niya, mabilis na nagtanong si Lynn, Toby, anong meron? Anong nangyari? Ngumiti si Toby at sinabing, wala. Kailangan kong tumawag. Pagkatapos sabihin iyon, idinial ni Toby ang numero ng telepono ng sarili niyang law firm. 10 minuto ang nakalipas, Tobias Law Firm sa Riverdale. Napakahirap ng araw ngayon at wala ang amo. 1 dosenang abogado ang abala sa paghahanda ng mga papeles. Biglang tumunog ang landline sa opisina ng general manager. Isang babaeng secretary na naka-professional suit ang pumasok at sinagot ang tawag. Hello, Tobias Law Firm ito. Paano kita matutulungan? May nangyaring mali. Magmadali at sirain ang lahat ng mga dokumento at hard drive. Click. Sa mga salitang iyon, naputol ang linya. Saglit na natigilan ang babaeng katulong bago ito tumakbo palabas at sumigaw, may mali. Wasakin ang lahat ng mga dokumento at hard drive, mabilis. Agad na bumangon ang dosenang abogado at katulong sa opisina.
Nagsimula silang maglagay ng mga dokumento sa shredder, habang ang ilan ay agad na nag-format ng kanilang mga hard drive at nagtanim ng mga virus. Bam! Biglang marahas na sinipa ang pinto ng opisina. Sa isang iglap, sumugod sa mahigit 20 mandirigma na nakauniporme ng itim na panlaban na may mga beret at salaming decollar. Lahat sila ay may dalang baril. Huwag kang lumaban. Lahat ng tao sa lupa. Isuko mo na ang nangyayari. Kamay sa ulo mo. Nagmamadaling pumasok ang grupo ng mga mandirigma, na gumagalaw sa maayos na paraan. Ganap nilang kontrolado ang eksena. Kaagad pagkatapos, 7 o 8 lalaki at babae na nakaitim na suit ang pumasok na may dalang mga kahon. Mabilis nilang inihagis ang mga hindi pa naprosesong dokumento. Pati ang mga computer sa opisina ay kinuha. Ilang itim na komersyal na sasakyan ang nakaparada sa labas. Ang lahat ng mga taong ito ay inihatid palabas. Ang kalapit na mga tao na nanunood ng kaguluhan ay nagsimulang kumuha ng litrato. Sikat ang Tobias Law Firm sa lugar na ito. Bakit biglang iniimbestigahan? Agad itong naging mainit na paksa sa Riverdale at nagsimula ng maraming talakayan. Sa oras na ito, dumating ang tawag ni Toby at nagtanong, "Ruth, may pumunta ba sa opisina? Ano ang sitwasyon? Magmadali at sirain ang lahat ng aming mga dokumento at hard drive. Gawin mo na dali." Gayunpaman, ang boses ng ibang tao ay tumunog mula sa kabilang dulo ng linya. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1542. Ikaw ba si Toby Little? Ang iyong law firm ay kinuha at lahat ng mga dokumento at hard drive ay kinuha namin. Opisyal na kaming naglalabas ng warrant para sa pag-aresto sa iyo. Pagkarinig nito, tumulo ang malamig na pawis sa katawan ni Toby. Ano? Ang kumpanya ay iniimbestigahan. Ang lahat ng mga dokumento at hard disk ay kinuha. Ay hindi, nagkaproblema siya ngayon. Ang lahat ng kanyang mga lihim ay hindi may tatago ngayon. Ang mga dokumento at hard drive na iyon ay naglalaman ng ebidensya ng kanyang katiwalian. Sa puntong ito, hindi naman natiling kalmado si Toby. Nagsimula na ring manginig ng husto ang kamay niyang nakahawak sa phone. Napabalikwas siya sa upuan, blanko ang mga mata niyang nakatingin sa harapan. Nanginginig ang buong katawan niya. Itinaas niya ang kanyang ulo, tinitigan si Philip, at umungal, "Ginawa mo ba ang lahat ng ito? Paano ito nangyari? Sino siya? Paano siya magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan?" Sa loob lang ng 1 minuto, tinanggal na ni Philip ang kanyang lisensya sa batas at kahit ang kanyang kumpanya ay iniimbestigahan na. Humalaklak si Philip, mukhang walang pakialam ang mga mata habang sinasabi, "Ginawa ko lang ang sinabi ko." Lawyer Little, naalala mo pa ba yung sinabi ko kanina? Sinabi ko sa iyo na mayroon kang 1 minuto upang ihanda ang iyong depensa. Sa gilid, si Lynn ay ganap na natulala sa sandaling ito. Ano ang nangyayari? Kung titignan sa mukha ni Toby, parang may kakaibang nangyari. "Toby, anong problema?" Nag-aalalang tanong ni Lynn habang humakbang para hawakan ang braso ni Toby. Magwala, marahas na itinulak ni Toby si Lynn, pinandilatan siya ng sama ng loob kung hindi dahil sa kanya, hindi siya mapapasama sa gulo na ito. Sa katunayan, si Toby ay kusang pumasok sa larawan. Pagkatapos niyang makilala si Lynn, nalaman niya ang tungkol sa Beacon. Pagkatapos ng maraming pagtatanong, alam din niya na sina Martin at Bernard ay nakatingin kay Beacon. Kaya, nakaisip siya ng isang plano at sinimulan ang setup ng 2 buwan na nakakaraan. Sa madaling salita, si Toby ang may pagkana ng lahat ng ito. Ang kanyang layunin ay ibagsak ang Beacon sa pamamagitan ng pamilyang Johnston, at sa sarili paraan, gawing sariling negosyo ang Beacon. Sa tingin mo kaya mo akong ibaba ng ganito? Masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Galing ako sa pamilyang puno ng abogado. Ang aking ama at lolo ay parehong mga abogado ng gintong medalya at may maraming koneksyon. Hindi ako naniniwala na kaya mo akong ibaba gamit ang iyong mga kamay. Umungol si Toby, pinilit ang sarili na kumalma bago niya ay dial ang numero ng telepono ng kanyang ama. Matapos makonekta ang tawag, huminga muna siya ng malalim para pakalmayan ang kanyang isip bago sinabing, "Dad, something has happened." Bago pa siya makatapos, naputol ang boses sa kabilang dulo ng telepono at sinabi sa seryosong boses, "Alam ko ang lahat. Ipasa ang telepono sa katabi mo."
Nagulat si Toby at malungkot ang kanyang mukha, ngunit ginawa pa rin niya ang sinabi sa kanya. Inabot niya ang telepono kay Philip at malamig na sinabi, gusto kang makausap ng tatay ko. Sinasabi ko sa iyo, mayroon siyang paraan upang matulungan ka. Napangiti ng mahina si Philip at kinuha ang telepono. Isang malungkot na boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang dumating sa telepono. Si Mr. Clark ba yun? Hello, ako ang ama ni Toby, si William Little. Kasalanan ng anak ko this time. Sana ay mabigyan mo siya ng paraan para maligtas ang aking anak. Hanggat ipinangako mo na pakakawalan mo siya, ang aking munting pamilya ay hindi na muling makikialam sa mga gawain ni Beacon. Ano sa tingin mo? Natawa si Philip, sinulyapan si Toby na nagngangalit sa kanya, at sinabing, gusto ng munting pamilya na kalimutan ko ang bagay na ito. I'm sorry, pero huli na ang lahat. Ang sino mang gumawa ng isang hakbang laban sa aking asawa ay hindi magiging maayos. Nagulat ang nasa kabilang dulo ng telepono habang malamig na sinabing, Mr. Clark, mas mabuting magpatawad at makalimot. Kahit na hindi ko alam ang background mo, hindi rin pushover ang Little family ko. Tinatakot mo ba ako? Humalaklak si Philip, isang lamig ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay naging malamig, ang kanyang buong katawan ay umalingaw-ngaw sa isang hindi magaganap na aura habang sinasabi niya, sa aking paningin, ang munting pamilya ay walang iba kundi isang langgam. Dahil hindi mo pa rin alam ang pagkakamali ng iyong mga paraan, huwag mo akong sisihin. Susunod, kikilos ako laban sa munting pamilya mo. Hanggat kaya mong tiisin, ayos lang na bitawan kita. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1543. Ikaw, napakahusay, napakamapangahas mo. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng mga ganoong salita. How dare you make a move against my little family? Magaling. Gusto kong makita kung gaano ka kaya. Sa kabilang dulo, mukhang galit na galit si William sa mga sandaling iyon. Nakatayo siya sa isang kahanga-hangang bulwagan na napapaligiran ng maraming magagandang damit na lalaki at babae, pawang mga elit sa industriya ng batas sa tahanan. Lahat sila ay mga guest contributor din ng Little family. Ang munting pamilya ay may kaunting bigat pa rin sa legal na mundo. Pagkatapos ng lahat, miyembro ng Holton, isa sa mga nakikita bilang law firm sa bansa, marami silang sumusunod. Sa sandaling ito, nagulat sila nang makitang ibinaba ni William ang telepono sa galit. Patriarch Little, ano ang sitwasyon? Bakit galit na galit ka? May nangahas na gumawa ng aksyon laban sa munting pamilya. Tanong ng middle-aged na lalaki sa gilid. Malamig na bamantong hininga si William habang nakatayo ang mga kamay sa likod. Biglang kumunat ang mga kilay sa kanyang angular na mukha habang seryosong sinabi, ang batang hindi alam ang kanyang limitasyon ay talagang gustong gumawa ng hakbang laban sa aking munting pamilya. Anong biro? Haha, tama si Mr. Little. Sa bansa, sino ang maglalakas loob na kumilos laban sa munting pamilya? Mr. Little, ipagpatuloy natin ang ating talakayan. Regarding sa membership ng Bar Association this time, I think makakapagpadala tayo ng 5 tao. Mr. Maliit, huwag mag-alala tungkol dito. Sino ang maaaring maglagay ng isang daliri sa munting pamilya? Masayang nag-uusap ang lahat ng hindi isinasapuso ang bagay na ito. Natawa rin si William, ngunit ang pag-iisip na matanggal ang lisensya ng kanyang anak sa batas ay nagdulot pa rin ng kilabot sa kanyang puso. Agad niyang sinabi sa kanyang assistant, go and find out what Toby did in Riverdale. At, makipag-ugnayan kay Mr. Walker ng South River Law Center at tanungin siya tungkol sa sitwasyon. Pagkasabi nito, tumalikod si William at nagpatuloy sa pakikipag-chat sa lahat na may ngiti sa labi. Para sa membership ng Bar Association sa pagkakataong ito, susubukan ni William na magpadala ng 5 sa kanyang mga tao. Sa ganitong paraan lamang lalakas ang kapangyarihan ng munting pamilya. Mas marami rin silang masasabi sa legal na mundo. Sa gilid ni Toby, sa sandaling ito, pulang-pula ang kanyang mukha. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Ang isang talunan mula sa pamilyang Johnston na umaasa sa kanyang asawa ay talagang may ganoong mga kakayahan at naglalabas pa ng mga karumal-dumal na salita sa kanya at sa munting pamilya. Ito ay sadyang mapangahas. Naisip ba talaga ng lalaking ito na kaya niyang tumakbo ng laganap dahil may paraan lang siya?
Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Celine Dion. Philip Clark, huwag kang masyadong maangas. Naisip mo ba na sa pamamagitan ng pag-asa sa mga koneksyon ni Win upang bawiin ang aking lisensya at imbestigahan ang aking kumpanya, yuyuko ako at humingi ng awa? Mangarap ka. Ang My Little Family ay hindi pushover. Ang aking ama ay dapat na nakikipag-ugnayan sa mga tao ngayon. Hindi magtatagal bago maibalik ang aking lisensya at magiging ligtas at maayos ang aking kumpanya. Pero ikaw naman, tiyak na mayayapakan sa ilalim ng aking mga paa. Si Toby ay mukhang sobrang sama ng loob, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nanginginig ng malamig habang siya ay sumigaw, papayo ko sa iyo na lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. Kung hindi ka lalabas sa restaurant na ito, ngayon. Hihihi, ngumisi si Philip at sinabing, halos imposibleng yarakan mo ako. Bagkus, ang munting pamilya mo ang wala ng mahabang panahon. Hindi siya mapakali tungkol kay Toby. Umupo lang siya roon, tinawag ang waiter, at umorder ng isang tableful ng pagkain. Ang Toby Little na ito ay sinusubukang maging mayabang, tama ba? Nagpapakita lang siya gamit ang background ng kanyang pamilya. Kung ganoon, ipapawala niya kay Toby ang lahat ng ipinagmamalaki niya. Sa gilid, ang mukha ni Lynn ay mukhang hindi kasiya siya at hindi nasisiyahan sa sandaling ito. Hinailan niya ang braso ni Toby at tinanong, Toby, anong problema? Anong lisensya ang binawi? Aling kumpanya ang iniimbestigahan? Lumingon si Toby, tinitigan si Lynn, at, bawi ang lisensya ko sa batas at iniimbestigahan ang law firm ko. Malamang siya ang may gawa nito. Habang sinasabi niya iyon, masama ang tingin niya kay Philip. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1544. Nang marinig ito, nanghina ang katawan ni Lynn. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Philip, ngunit nanginginig ang mapupulang labi. Sabi niya, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Toby, huhulihin ba tayo? Humalaklak si Toby at sinabing, ayos lang. Ang tatay ko na ang bahala. Ang ignorante na batang ito ay gustong gumawa ng hakbang laban sa aking munting pamilya. Nililigawan lang niya si kamatayan. Panunuyan ni Toby sa loob. Huminga din si Lynn at tinapik ang kanyang dibdib, sinabing, Toby, tinakat mo talaga ako dyan. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang kanyang ulo at matiim na tinitigan ang walang pakialam na si Philip habang malamig na sinasabi, Philip, narinig mo ba ang sinabi ni Toby? Kahit na umasa ka sa mga dating koneksyon ni Win para magdulot ng kaunting problema para kay Toby, hindi ito gagana. Hindi kasing simple nang iniisip mo ang pamilya niya. Ganun ba? Ngumuso si Philip, ibinaling ang mukha kay Toby ng mahinahon, at sinabing, walang silbi kahit sumulong pa ang tatay mo o ang munting pamilya mo dahil wala ka pang bigat o marami pang kwalifikasyon. Ang Houghton Law Firm. Ang Rainbow Society. Haha, sana talaga may isa sa kanila na handang tumulong sa munting pamilya mo. Anong biro? Sino ang pamilya Clark ng Arcadia Island? Sila ang nakikita mayayamang pamilya sa mundo. Ang mga legal na konsultant ng alinman sa mga negosyo ng pamilya Clark ay mga profesional na nakapasa sa mga espesyal na pagsubok. Maging ang mga pangunahing miyembro ng Houghton Law Firm ay kabilang sa pinakamababang ranggo kumpara sa legal team ng pamilya Clark. Ang mga abogado ng pamilya Clark ay ang lahat ng malalaking numero mula sa Rainbow Society. Bukod dito, ang nagtatag ng Rainbow Society ay isang mentee ng punong abogado ng legal team ng pamilya Clark. Nang marinig ang mga sinabi nito, agad na tumawa ng malakas si Toby at napamura, Philip, ang yabang mo talaga. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Sinasabi mo bang hindi qualified ang Little Family? Sige. Pero minamaliit mo pa ang Houghton Law Firm at ang Rainbow Society. Wow, ang galing mo talaga. Sino ka sa tingin mo? Ang direktor sa likod ng Rainbow Society. Ang isang tulad mo ay naglakas loob na ibagsak ang munting pamilya. Mangarap ka. Bahagyang ngumiti si Philip, ikanaway ang kanyang kamay, at sinabing, Toby, isa kang palaka sa ilalim ng balon. Napakalaki ng mundong ito. Huwag kailanman gamitin ang iyong maruming pag-iisip at makitid sa paningin upang tumingin sa sinuman o anumang bagay. Sa iyong mga mata, ang iyong munting pamilya ay mahusay, ngunit sa aking paningin, sila ay langgam. Ang Rainbow Society, haha, hindi ko talaga sila tinitingnan.
Mapangahas. Sa kanyang mga sinabi, tumahimik ang silid. Kamanghamanghang mga salita ni Philip ang pagmamayabang. Napakagaling, kung gayon. Tingnan natin kung paano ka magpapatuloy sa pagpapakitang gilas ngayon. Napaungol si Toby sa sobrang sama ng loob. Ang wastrel na ito ng isang pinananatiling lalaki ay sadyang masyadong mapangahas. Talaga bang naisip niya na sa pamamagitan ng pag-asa sa kakarampot na koneksyon ng kanyang asawa at pagpapawalang bisa sa kanyang lisensya sa batas, hindi siya matatalo? Siya si Toby Little ng munting pamilya. Sa mga tuntunin ng katayuan sa lipunan, mga koneksyon, at larangan ng impluwensya, si Philip ay walang iba kundi isang talunan. Naging mapagpanggap ba siya? Masyadong hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Toby, at malapit nang sumabog ang galit sa kanyang puso. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabi kay Lynn sa tabi niya, makipag-ugnayan sa dalawang tiyuhin at sabihin sa kanila na dapat silang kumilos ng mabilis. Ang bagay na ito ay dapat malutas sa ngayon. Dahil itong si Philip Clark ay hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya, hindi na natin kailangang magpakita ng anumang awa. Ay pakulong na lang natin ang asawa niya at sirain ang buong pamilya nila. May pag-aalinlangan pa rin si Lynn, pero pagkatapos mag-isip, tumanggo siya. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang number. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1545. Samantala, sa isang maliit na marangyang manor sa Upper Creek, tinatalakay ni William Little ang membership ng Bar Association kasama ang kanyang mga kaibigan at guest contributor. Biglang pumasok ang katulong na umalis kanina. Dali-dali siyang lumapit sa tenga ni William at bamulong, Master, may nangyari. Kailangan mong sagutin ang tawag ni Mr. Walker. Napakunot-noo si William habang puno ng pagdududa ang kanyang isip. Ano ang ginagawa nitong Leroy Walker? Bakit napakahirap para sa kanya na hawakan ang gayong maliit na bagay? Hindi masaya si William. Tumayo siya at sinabi sa lahat, "Excuse me, everyone. Kailangan kong lumabas at asikasuhin ang isang bagay. Babalik ako kaagad." Pagkatapos nun, lumayo siya at naglakad papunta sa side hall. Kinuha niya ang telepono mula sa kanyang assistant at nakakunot noong sinabi, "Leroy Walker, anong ginagawa mo? Sinabi ko sa iyo na alagaan mo ang isang maliit na bagay. Bakit ang gulo?" Puno ng pagtatanong at sama ng loob ang tono niya. Napakunot naman ng noo si Leroy na nasa kabilang dulo ng telepono. Biglang sumeryoso ang mukha niya. Itong William Little ba ay talagang tinatrato siya bilang isang subordinate, sumisigaw at pinapagalitan siya sa kalooban. Sa anumang kaso, siya pa rin ang presidente ng Law Center sa South River District. Gayunpaman, walang magawa si Leroy. Si William ay may magandang reputasyon sa legal na mundo, lalo na sa South River District kung saan kakaunti ang mga tao na kapantay niya. Bukod dito, miyembro siya ng Holton Law Firm. Ang kanyang katayuan ay hindi karaniwan. Dahil dito, pinigilan ni Leroy ang galit sa kanyang puso at nakangiting sinabi, "Patriarch Little, huwag kang magalit. Ang bagay na ito ay talagang medyo nakakalito. Hindi siya tulad ng iniisip mo. Anong ibig mong sabihin nakakalito? Leroy Walker, inuutusan kitang lutesin ang bagay na ito sa loob ng 5 minuto. Kung hindi, kakausapin ko ang asosasyon ng bar at maaari kang magpaalam sa iyong posisyon sa South River Law Center. May papalit sa iyo sa lalong madaling panahon." Malamig na sabi ni William at ibinaba ang telepono sa isang click. Sa sandaling ito, namula ang mukha ni Leroy habang nanginginig ang bibig. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungal sa galit, marahas na binasag ang landline sa sahig. "Damn that William Little. Masyado lang siyang mayabang. Masyado na siyang malayo this time." Bumangon si Leroy na nasa baywang ang mga kamay, itinuro ang nabasag na landline sa sahig, at nagmura. Pagkatapos noon, pabalik-balik siya sa kanyang opisina, ang mukha niya ay napakasungit. Maya-maya, dali-dali niyang nilabas ang phone niya nang bakas sa mukha niya ang kalupitan. Bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga. "William Little, masyado kang bastos. Kung ganoon, ang iyong munting pamilya ay maaaring maging. Kung nasaktan mo ang Panginoong iyon, gaano ka man kalakas, hindi ka makakatakas sa palad niya." Samantala, ibinato ni William ang telepono sa kanyang assistant at malamig na sinabi, "Kung tatawag ulit si Leroy, maaari mong ipadala ang kanyang tawag."
Pagkasabi nito ay tumalikod siya, inayos ang kanyang suit, at nagplaster ng ngiti sa kanyang mukha habang naglalakad papunta sa main hall. Nako, pasensya na kung naantala ang oras mo ng 2 minuto. Let's continue, natatawang sabi ni William. Nagsimula rin ang lahat ng masiglang talakayan sa iba pang pagsusuri. Gayunpaman, sa loob ng 5 minuto, ang parehong katulong mula kanina ay sumugod muli. This time, mas lalo siyang nabalisa at diretsyong sumigaw, "Master, hindi maganda." Ang tawag, ito ay. Agad na pumutok si William at umungol, "Get out. Di ba sabi ko sa'yo dati?" Kung tatawag siya ulit, ay reject na lang niya ang tawag niya. Ang kabastusan. Natigilan ang katulong sa kinatatayuan, natigil sa isang dilema. Magsasalita pa sana siya nang may mahinang boses ng lalaki ang tumunog mula sa kabilang dulo ng telepono, na may mga bakas ng pagtatanong at pag-iinis. "William Little, matapang ka na ba ngayon na ayaw mong sagutin ang tawag ko? Sa tingin mo, sapat ka na ba para lumipad ng mag-isa ngayon?" Boom! Agad na tumahimik ang buong hall. Ang lahat ay hindi nang ahas na huminga ng napakalakas. Laking gulat ni William na muntik na siyang mahulog sa sopa. Ito ang vice-presidente ng Holton Law Firm. Bakit siya tatawag? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1546. Inilalaan ang karapatang ituloy ang lahat ng legal na aksyon laban sa iyo. Nang marinig iyon, napatulala si William. Kinansela ang kanyang membership. Paano ito naging posible? Masyadong biglaan. Sino ang gumawa nito sa kanya? Dahil ba sa Bar Association? Una, anak niya iyon. Ngayon, turn na niya. Kahit anong tingin niya rito ay tila may bakas ng sabuatan sa likod nito. Natarante si William, at maraming iniisip ang pumasok sa isip niya. Hindi siya tanga at nagmamadaling nagtanong, "Mr. Quincy, anong nangyayari? Bakit ito biglaan? Sinong may gawa nito sa akin?" "William, hindi mo pa alam ang nangyayari ngayon. Hehe, kung ganoon, you really deserve this misfortune." Malamig na tumawa si Mr. Quincy at sinabing, "Maling tao ang ginulo ng munting pamilya mo." Sa pagkakataong ito, ang utos ay personal na ibinigay ni G. Holland mula sa ibang bansa. Ngayon, alam mo ba kung anong uri ng pag-iral ang iyong pinukaw? I-click. Pagkasabi nun ay nag-end na ang tawag. Si William ay nakatayo sa ulirat, ang kanyang mga hakbang ay nagiging mahina. Nadapa siya bago pa niya mapatatag ang sarili. Ang mga tao sa paligid niya ay natigilan sa sandaling ito. "Mr. Little, anong nangyayari?" "Oo, Patriarch Little, anong nangyari? Hindi maganda ang hitsura mo. Bakit ka pinatawag ni Mr. Quincy? Tungkol ba ito sa membership ng Bar Association?" Walang tigil ang pag-uusap ng grupo ng mga tao. Maya-maya, tumunog ang lahat ng uri ng notification sa bulwagan. Nag-alinlangan silang nag-click sa text message. Sa sandaling basahin nila ang mensahe, nagbago ang kanilang mga mukha. Ito ay dahil ang text message na ito ay isang abiso mula sa Holton Law Firm. Sa ngayon, si William Little ay hindi miyembro ng Holton Law Firm. Ang lahat ng aksyon ni William Little ay walang kinalaman sa Holton Law Firm, tandaan ang nasa itaas. Para sa isang maikling sandali, ang hitsura sa mukha ng lahat ay mabilis na nagbago. Ito ay partikular na nakakatuwang panoorin. Nagkatinginan sila bago kinausap si William. "Mr. Maliit, isang bagay na apurahang dumating sa aking opisina na kailangan kong harapin, kaya't mag-iiwan ako ngayon. Patriarch Little, pasensya na, may sakit ang anak ko at kailangang pumunta sa ospital. Kailangan kong pumunta ngayon. Nako, bumaba ang presyo ng karne ng baka sa palengke ng gulay. Kailangan kong bumili ng ilang libra para sa hapunan." Agad, ang mga taong ito ay tumakbo palabas ng munting pamilya tulad ng salot sa kanila. Nakatayo si William sa malaking bulwagan, namumutla ang mukha habang hawak-hawak ang kanyang telepono sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang notification na iyon at sumirit ng galit. Damn it, sino ba yan? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1547. Iiwan ng mga daga ang isang lumulubog na barko. Ang bulwagan na punong-puno ng mga tao kanina ay ganap na desyerto. Namumuo ang galit at panginginig sa katawan ni William. Siguradong may gumagawa nito sa likod niya. Sino ito? Pumalakpak.
Biglang may pumasok na eksena sa isip ni William. Kanina, may tawag siya kay Philip Clark, na nagsabing hahaharapin niya ang Little family. Siya kaya, gayunpaman, ayon sa paliwanag ni Toby, ang lalaking ito ay isang walang kwentang manugang na nabuhay sa pamilya ng kanyang asawa. Walang dapat ikatakot sa kanya. Ano ang nangyayari dito? Habang nag-iisip, nagmamadaling nag-dial ng numero ng telepono si William. Hindi nagtagal, nakatanggap si Toby ng tawag mula sa kanyang ama at tuwang-tuwa siya. Tinuwanan niya si Philip at sinabing, "Haha, pinapatawag ako ng papa ko. Sigurado akong naayos na niya ang bagay na ito. Tapos ka na, Philip. Ang pagsisikap na ibagsak ang munting pamilya ay isang hanggal na panaginip lamang." Hihihi. Ang tanga na ito ay hindi man lang tumingin sa kung sino siya at nang ahas na maging napakayabang. Sa gilid, ninisyan din ni Lynn. Itinaas niya ang kanyang mga kilay, tumingin kay Philip ng may pagyayabang, at sinabing, "Pinsan, ito na ang iyong huling pagkakataon. Basta bumalik ka at hilingin kay Win na pirmahan ang dokumentong ito, hinihiling ko kay Toby na palayain ka." Ginawa ito ni Lynn hindi sa account na sina Philip at Win ay pinsan niya at pinsan, ngunit para sa kapakanan ng pagpapakitang tao dahil sila ay nasa isang kaawa-awang estado. Ibinaba ni Philip ang kanyang mga kubyertos at pinunasan ang kanyang bibig ng napkin. Itinaas niya ang kanyang ulo, malamig na tumingin kay Lynn, at sinabing, "Lynn, akala ko noon ay bata ka lang at ignorante. Ngayon, parang nagbago ka na. Para maibalik ka sa tamang landas, kailangan kong gumamit ng ilang paraan para matamba ka ng kaunti." Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Lynn habang tumawa at sinabing, "Philip, sa oras na ito, ginagamit mo pa ba ang katayuan mo bilang bayaw ko para takutin ako? Dapat mong tingnan mabuti ang iyong sarili. Sa tingin mo ba ay magaling ka dahil umaasa ka lang sa pinsan ko at may koneksyon sa labas? Nalaman ko na rin ang investment company mo ay na-set up gamit ang pondo ng kumpanya na palihim na inilipat ng pinsan ko. Kung hindi, paano magiging boss sa likod ng mga eksena ang isang talunan na tulad mo? Sa huli, ikaw ay walang iba kundi isang walang kwentang scumbag." Nagtaas ng kilay si Philip. Hindi niya akalain na magiging malikhain si Lynn sa kanyang imahinasyon. Kung gayon ay magiging ito. Ngumisi siya. "Ganun ba? Malaman mo din sa lalong madaling panahon." Samantala, ikonekta na ni Toby ang tawag at nagtanong ng may kagalakan, "Tay, natuloy ba ang lahat?" "Alam ko na. Kaya mo lahat. I'm telling you, itong si Philip Clark ay sadyang masyadong mayabang. Gusto niyang ibagsak ang munting pamilya. Anong idiot? Tumahimik ka. Tanungin kita, siya lang ba ang na-provoke mo lately?" Napakaseryoso ng mukha ni William sa mga sandaling ito. Kinilig si Toby at medyo naghinala. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Ano ba, Dad? Talo lang siya. So what kung I-provoke ko siya?" Ang pagdurog sa kanya ay parang pagdurog ng langgam. Si Toby ay hindi isang tanga at malabo ang pakiramdam na may mali. Nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, natitiyak ni William na si Philip ang dahilan ng lahat. Galit na galit siya, ngunit wala siyang magawa. Para personal na bawiin ni Vice President Quincy ng Houghton Law Firm ang kanyang pagiging miyembro, hindi dapat maliitin ang kapangyarihan at impluwensya ng taong ito. Maldito Toby, anong uri ng pag-iral ang kanyang pinukaw? Isa lang ba talaga siyang walang kwentang manugang? Ipasa ang telepono kay Philip, huminga ng malalim si William at sinabi. Bagamat naguguluhan si Toby, masunurin niyang inabot ang telepono kay Philip at walang sabi-sabi, "Gusto mong makausap ng tatay ko. Ingatan mo ang iyong mga salita." Nang tanggapin ni Philip ang tawag, ang mahinang boses ni William ay narinig mula sa kabilang dulo. Bahagi itong nataranta. "Mr. Clark, ito si William Little." "Oh, Patriarch Little, bakit bigla kang magalang?" Humalaklak si Philip. "Mr. Clark, I'm sorry kung na-offend ka ng incompetent kong anak. Kahit anong mangyari, kasalanan niya ang lahat. Kung may kailangan, ako mismo ang lalapit para ayusin at humingi ng tawad sa iyo." Si William ay isang praktikal na tao na maaaring yumuko sa sitwasyon. Siya ay isang tao na nakasalalay sa mga dakilang bagay. Dahil kay Philip nang galing ang gulo, kailangan lang ni William na lutisin ito ng maayos.
Ang taong ito ay maaaring aktwal na mag-utos kay Pangulong Holland ng Houghton Law Firm na bumalik sa kanyang pagiging miyembro mula sa ibang bansa. Pambihira siya. Patriarch Little, hindi ako mahilig makipagkaaway, pero ang anak mo ay nakipagsabuatan sa kanilang mga tao para muli ang kumpanya ng asawa ko at paratangan din siya ng pangungurakot ng pondo ng kumpanya. Sa tingin mo, paano natin dapat panghawakan ang bagay na ito? Ano? Napatulala si William. Itong unfilial son, how dare he do such thing? Ito ay isang malubhang krimen. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1548. Kinabahan si William at mabilis na sinabi, Mr. Clark, huwag kang magagalit. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Gayunpaman, pinutol siya ni Philip at sinabing, hindi na kailangang dumaan sa gulo. Nalinawan na yata ako. Dahil ang iyong anak ay matibay na sumama sa akin, hindi na kailangan pang umiral ang munting pamilya. At saka, ayon sa impormasyong natanggap ko, wala rin namang maganda sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, marahas na nakikinig ang puso ni William. Tapos, dumilim ang mukha niya habang sinasabing, Mr. Clark, gusto mo ba talagang lumaban hanggang kamatayan? May kaunting kapangyarihan pa rin ang munting pamilya. Kahit na hindi ko alam kung ano ang ginawa mo para tanggalin ako sa Houghton Law Firm, masasabi kong malinaw na ang tagapagtaguyod ng Little Family ay hindi alam ang Houghton Law Firm. Panipi. Alam ni William na kung hindi siya gagawa ng trump card, hindi susuko si Philip. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Philip, itinaas ang kanyang kamay, at pinitik ang kanyang mga daliri. Maya-maya, may lumabas na bodyguard na naka-black suit sa private room. Inabot niya kay Philip ang isang tableta bago magalang na lumabas ng silid. Natigilan sina Toby at Lynn dito. Ano ang sitwasyon? Tiningnan ni Philip ang impormasyon sa tablet. Puno ito ng madilim na sikreto ng munting pamilya at lahat sila ay detalyado. Si Philip ay random na pumili ng ilan at binasa ito ng malakas. Agad namang nanginig si William at pasuray-suray na bumagsak sa sofa, namumula ang mga mata. Paano nalaman ni Philip ang lahat ng ito? Matagal na niyang nilinis ang mga ito. Ay hindi, sa sandaling iyon, sa wakas ay natanto ni William kung gaano kakilakilabot ang binata na nagngangalang Philip Clark. Mr. Clark, pinagtagpo tayo ng pangyayaring ito. Sa tingin ko dapat tayong mag-usap. Nasa Upper Creek ka ba? Pupunta ako para makita ka kaagad. Kinailangang makilala ni William si Philip ng personal. Ang impormasyon sa kanyang kamay ay ang kanyang lifeline, ang lifeline ng munting pamilya. Kung anumang impormasyon ang mailabas, siya at ang munting pamilya ay mapapahamak. Gayunpaman, ngumiti si Philip at sinabing, Patriarch Little, wala akong masyadong oras. Gawin natin ito. Bibigyan kita ng 20 minuto. Kung magagawa mo, maaari tayong mag-usap, kung hindi, sorry, maaari mong hintayin na maging abo ang munting pamilya. Sa huling pangungusap, ang tono ni Philip ay naging sobrang malamig at matigas. Dahil dito, si William, sa kabilang dulo ng telepono, ay labis na kinabahan at nataranta. Mr. Clark, niloloko mo ba ako? Bumaba na ako sa kinatatayuan ko pero gusto mo pa tayong itaboy sa gilid. Biglang tumawa si William. Tumanggi siyang maniwala na ang isang tao ay sapat na malakas upang manipulahin ang lahat. Kahit na hindi na suportado ng Houghton Law Firm ang Little Family, mayroon pa ring ibang backer si William. Nako, hindi ako mapagbiro, 20 minuto na lang ang natitira sa Little Family. Kalmado ang tono ni Philip na para bang may ipinapahayag na ordinaryo. Nang matapos ang tawag, tumayo si William sa loob ng sala, ang bilis ng tibok ng puso niya habang pabalik-balik. Ito na nga ba ang katapusan ng munting pamilya? Ano ang background ni Philip Clark? Hindi mo ari ni William. Gayunpaman, si William ay umunlad sa kanyang karera at nalampasan ang lahat ng mga bagyo. Imposibleng sirain ang munting pamilya. Kailangang malaman ni William kung sino talaga si Philip Clark. Habang nag-iisip, nag-dial si William ng numero sa kanyang telepono na hindi niya madalas makontak. Sa isang nakakabigay puri ng ngiti, magalang niyang sinabi, Sir, ito po si William Little. May problema ako dito at gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1549. William, anong problema?
Anong meron sa urgency? Huwag mo na akong tatawagan sa bawat maliit na bagay. Ilang beses ko na bang pinunasan ang asterisk sa mo para sa'yo? Hindi mo ba alam na kritikal na oras ito at marami ang nagbabantay sa akin? Madadala mo ako sa gulo maya-maya. Isang dismayadong boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono, na may halong galit. Magagalit ang isang ordinaryong tao pagkatapos marinig ang mga akusasyong iyon. Gayunpaman, si William Little, ang patriarch ng Little family at dating miyembro ng Holton Law Firm, ay hindi nagalit. Sa halip, ngumiti siya ng papuri at sinabing, "Sir, huwag kang magalit. May kaunting problema lang ako dito at gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Makatitiyak ka, ang mga tuntunin ay pareho at hindi ako magbabayad ng kahit isang sentimo na mas mababa." Luke Tucker, patron ni William Little. Ang munting pamilya ay hindi makakarating sa kanilang posisyon ngayon kung hindi dahil sa tulong ni Luke. Siyempre, malaki ang kontribusyon ng munting pamilya kay Luke taon-taon. Gayunpaman, sa espesyal na oras na ito, si Lucas ay binabantayang mabuti ng maraming tao. Sinabi niya sa maraming tao na huwag makipag-ugnayan sa kanya kung hindi ito isang partikular na mahalagang isyu. Si Luke Tucker ay walang iba kundi ang kalihim ng Bar Association. Dahil sa kanyang malaking lakas at impluwensya, nakilala siya bilang sir sa bilog. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa kanyang opisina at naiinip na sinabi, "Spit it out." Anong meron? Si William ay hindi masyadong masama sa isang tao. Naunawaan niya ang mga patakaran at kadalasan ay gumagawa ng maraming kontribusyon sa kanya. Sa 12 ng mga taong lihim niyang sinuportahan, tiyak na alam ni William kung ano ang gagawin. Kung hindi ito urgent, hindi niya ito tatawagan ng biglaan. "Sir, nagkakaproblema po ang munting pamilya. Binawi ng isang binata na nagngangalang Philip Clark ang lisensya ng batas ng aking anak ngunit hindi ko alam kung anong koneksyon ang ginamit niya," sabi ni William. Bago pa siya matapos magsalita ay naputol na siya ng kabilang partido. "William, baliw ka ba para tawagin ako para dito? Nalilito ka ba o ano? Kailangan mo ba talaga akong tawagan para dito? Ayusin mo sarili mo." Galit na galit si Luke. Ano ang mali kay William? Suspension lang ng lisensya. Para sa isang simpleng bagay, kailangan ba siya ni William na pumasok? Talagang naguguluhan siya. Mabilis na sinabi ni William, "Hindi, sir, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi lamang na-revoke ang lisensya ng aking anak, ngunit hindi rin ako kabilang sa listahan ng membership ng Holton Law Firm. Ang kautosang ito ay personal na inilabas ni Pangulong Holland at ipinatupad ni Vice President Quincy. Bukod dito, binigyan niya ako ng 20 minuto para makipagkita sa kanya. Kung lalampas ako sa panahong ito, sisirain niya ang munting pamilya." Nang marinig ito, napalingon ang noo ni Luke habang naging seryoso ang mukha. Tanong niya, "Inalis ka sa Holton Law Firm? At si G. Holland mismo ang naglabas ng utos. Sino ang kabilang partido na gumawa ng personal na makuha siyang magyon ng utos?" "Hindi rin ako sigurado. Natatakot ako na ang bastos kong anak lang ang nakakaalam nito. Kailangan kong sumugod agad." "Sir, sa tingin mo ba ay maaari kang pumasok at makipag-usap kay Mr. Holland?" Kinakabahang tanong ni William. Galit na sabi ni Luke, "Naglakas loob ka pa bang tanungin ang tanong na ito? Dahil ang anak mo ang nagdulot ng gulo, lutusin mo ito." Siyempre, ito ang ugali ni Luke na nagsasalita para sa kanya. Pagkatapos nito, mataimtim niyang sinabi, "Dapat kang magmadali at tingnan ang sitwasyon. Humingi ng paumanhin kung kailangan mo o magbayad para makabawi. Sa tingin mo ba ay maaari nating gulo ang isang tao na maaaring magbigay ng utos kay Mr. Holland?" "Sir, sa panig ni Mr. Holland," tanong ni William. "Sige, magtatanong ako sa ngalan mo." Pagkasabi nun ay pinatay na ni Luke ang tawag. Dumilim ang mukha niya habang nakatayo sa bintana. Kumuha siya ng ilang hit-hit ng sigarilyo. Hindi niya mapatahimik ng ilang sandali ang naghuhumindig niyang puso. Pagkatapos, nagdial siya ng numero at natatawang sinabing, "Mr. Holland, matagal na. Tinatawagan kita para malaman mo lang ang kalagayan mo lately." Sa panig na ito, hindi nagpahuli si William. Nagmamadali siyang lumabas ng villa at sinabihan ang kanyang subordinate na ihatid si Bentley sa venue. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1550. Samantala,
Nakatayo si Toby sa dinadaanan ni Philip, mukhang mayabang ang mukha habang sinasabi, "Philip, masyado kang mayabang. Kapag dumating ang tatay ko mamaya, hindi ka na makakatakas. Bakit hindi natin gawin ito? Maaari kang lumuhad at humingi ng tawad sa akin bago pirmahan ang dokumento sa ngalan ng iyong asawa. Kung gagawin mo iyon, hahayaan kita nang hindi ituloy ang bagay na ito. Gayunpaman, kung pipilitin mo pa ring lumaban hanggang sa wakas sa akin, pagkatapos ay pasensya na, ngunit magwawakas ka ngayon. Ipapakulong ko rin ang asawa mo." Nawalan ng pasensya si Toby. Hindi niya inaasahan na ang maliit na bagay na ito ay magdudulot ng labis na kaguluhan para sa kanya. Ang Philip Clark na ito ay may ilang paraan. Gayunpaman, ang mga ito ay ilan lamang sa mga maliit na trick. Bukod dito, umaasa rin si Philip sa mga koneksyon ng kanyang asawa. Siya ay isang pinananatiling tao sa pamamagitan ng. Gayunpaman, tumingin si Philip kay Toby ng mahinahon at sinabing, "Ano ang pagmamadali? Papunta na dito ang tatay mo. Kung tama ang hula ko, malamang may nakontak siya." "Ang tatay ko? Oh, sa tingin mo ba ay darating siya? Bakit kailangan pang puntahan ng tatay ko ang isang tanga na katulad mo? Ano, sinusubukan mong sabihin sa akin na lalapit ang tatay ko at hihingi ng tawad sa iyo?" Ngumisi si Toby. "Kahit ano, ang tatay ko ay isang taong may katayuan. Hindi siya pupunta dito dahil sa'yo. Tumigil ka sa panaginip." Ngumisi si Philip at walang sinabi. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto ng private room. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may angular na mukha ang sumugod sa sandaling ito, malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang noo. Buti na lang at nagawa niya. "Dad, bakit ka nandito?" Nang makita ni Toby ang kanyang hitsura, nagulat ang kanyang mukha at nabigla siya. Nagpakita talaga ang tatay niya. Paano kaya ito? Dahil lang ba sa sinabi ni Philip? Sa sandaling ito, pumasok si William at malamig na tinitigan si Toby. Pagkatapos, nang walang pag-aalala sa anumang bagay, lumapit siya kay Philip at sinabing may nakangiting mukha, "Mr. Clark, pasensya na kung natagalan ako." Talagang natakot sina Toby at Lynn sa eksenang ito. Ang tatay ni Toby ay talagang magalang nakausap si Philip. Napatulala si Toby, habang si Lynn naman ay lalong naguguluhan. Matagal na niyang narinig si Toby tungkol sa mga nagawa ni William. Siya ay isang kilalang barrister sa Upper Creek at hindi kailanman natalo sa isang kaso. Ngayon, naging magalang siya kay Philip. Ano ang sitwasyon? May nagawa kaya talaga si Philip? Sa pagkakataong ito, nakangiting tumingin si Philip kay William at sinabing, "Patriarch Little, napakatigas ng ugali mo noon at hindi naman ganito. Bakit nagbago ang isip mo?" Pinisil ni William ang isang ngiti na umabot sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing, "Mr. Clark, I'm sorry, kasalanan ng anak ko ang lahat. Kung may utos ka, sabihin mo lang at susubukan kong sundin ang lahat." Wala siyang choice, dahil ang binata sa kanyang harapan ay maaaring makapagbigay ng personal na utos kay Mr. Holland, sapat na iyon upang ipakita na mayroon siyang kaunting lakas at kakayahan. Hindi pa gugustuhin ni William na gumawa ng kaaway sa kanya. Gayunpaman, ito si Toby. Galit siyang sumugod mula sa gilid at sumigaw, "Tay, anong ginagawa mo? Bakit ang galang mo sa talunan na ito?" Nakuha niya ang lisensya ko. Smack! Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa buong pribadong silid. Dilat ang mga mata ni William habang namumula ang mukha. Galit niyang tinuro si Toby at sumigaw, "Shut up! Kung hindi dahil sa iyo, gagawin ko ba ito ngayon? Alam mo ba ang nangyari kanina? Alisin mo ang impyerno sa daraanan ko." Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.